Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng The Secretly Rich Man, Gerald Crawford Story. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Isa pala akong rich kid. By 2 years is body. Kabanata 1161. Kahit na hindi pa niya sinimulan ang pag-iisip tungkol sa kung anong madilim na ilaw na nakatakas mula sa itim na kabaong ay tunay na hindi naglakas loob si Gerald na mag-isip ng mas matagal sa anuman sa lahat ng ito, kahit papaano hindi sa sandaling ito. Ang stress ng lahat ng ito ay naramdaman lamang tulad ng isang ticking time bomb na tumitimbang sa kanyang isip. Panipi tuldok. Sinasabi tungkol saan, nasaan si Chester? Tanong ni Gerald, biglang naalala ang tungkol sa kanya. Sa gayon ang batang Panginoon ay matagal na ring comatose, ngunit nabawi ang kanyang kamalayan mga kalahating buwan na ang nakalilipas. Gayunpaman medyo maraming pisikal na pinsala ang kanyang dinanas, lalo na ang kanyang mga binti. Kahit hanggang ngayon hindi pa rin siya nakakabangon sa kama, sagot ng isa sa mga tanod. Nakita ko, sapat na para sa akin na siya ay nabuhay. Habang ang paraan ng pagkakakilala ni Gerald at Chester ay walang kakulangan sa dramatiko, naalala ni Gerald kung paano isapanganib ni Chester ang kanyang buhay upang protektahan siya pabalik nang malapit na siyang mamatay. Dahil sa kanyang magiting na kilos, naramdaman ni Gerald na labis na naantig. Panipi tuldok. Gayon din, bukod sa aming mga senadoryos, may alinman sa inyo na nakakita ng Miss Gunters? Tanong ni Gerald. Tungkol doon. Tuldok. Hinanap namin siya ng 7 buong araw at gabi, ngunit hindi kami matagumpay na hanapin siya, G. Crawford. Sagot ng parehas na bodyguard mula kanina. Nang marinig iyon, agad na napuno ng paninisi sa sarili si Gerald. Bago bumaba sa karagatan, nagpa siya si Gerald na protektahan siya mula nang dalhin siya sa ilalim ng mga alon. Gayunpaman sa huli, halos nabigo siyang protektahan ang kanyang sarili. Dahil doon pinasan niya si Yumi. Hindi niya alam kung siya ay buhay pa rin o hindi. Kung hindi lamang siya bumababa doon kasama siya, maaaring nanatili siyang ligtas. Ang pag-iisip niyon ay naging mahigpit ang pagkakapilipit ni Gerald sa kanya. Habang naisip niyang una na magagawa lamang niya ang nais niya sa kanyang kasalukuyang mga kakayahan, sa huli, lahat ay isang walang pag-asa na pagsisikap lamang. Nagsisinungaling lang siya sa kanyang sarili sa buong panahon na ito. Upang isipin na ang ilang maliliit na dead anis ay kinakailangan lamang upang mabigyan siya ng hindi kakayahang makipaglaban. Kung hindi pa siya nakaayos para sa suporta sa itaas ng dagat noon, alam ni Gerald na may isang malaking posibilidad na mamatay na siya sa kailaliman ng karagatan sa ngayon. Kahit na, ang pinaka-nakakaawang tao sa buong kaganapan na ito ay dapat na Yumi. Patawarin mo ako, napaisip si Gerald sa kanyang sarili, mapaatla ang kanyang ekspresyon. Nang makita ni Jasmine ang ekspresyong iyon sa kanyang mukha, ang paunang kagalakan, nang sa wakas na paggising niya agad na nawala. Kapalit nito, isang napakalaking pakiramdam ng pagkawala ang nagsimulang punan ang kanyang puso. Bakit siya mapapala ng pagkakaroon ng pag-aalala ni Gerald tungkol sa kanya? Medyo sigurado ako na hindi magiging malungkot si Gerald kung nasa sapatos ako. Habang iniisip iyon ni Jasmine, si Gerald mismo ay nag-scan na ulit sa walang hanggang kabaong. Hindi mahalaga kung gaano niya ito tiningnan, gayunpaman, ang kabaong ay tila hindi peke. Kung gayon, marahil ay talagang iniligtas ko ang babaeng nakaputi. Ang mga problema ay patuloy lamang na pagdaragdag sa tambak. Tuldok. Anuman tila alam ng lolo ang tungkol sa mga pinagmulan ng mga patay na ani na bulaklak. Kapag nakilala ko siya, sigurado akong mauunawaan ko ang tungkol sa mga misteryo nito. Pinag-uusapan ng tungkol sa lolo dahil lumipas na ang 1 buwan at kalahati, siya at ang iba pang mga alamat ay dapat na matagal nang nagsimula ng kanilang paglalakbay sa pangako ng banal na tubig. Tuldok. Nagtataka ako kung paano silang lahat, anuman, habang nangako ako sa una na makikipagkita kay lolo at sa iba pa sa sandaling natagpuan ko ang babaeng nasa bangkay ng puti, hindi ko alam kung saan napunta ang kanyang katawan ngayon. Tuldok kudlit. Ang kanyang tren ng pag-iisip ay naputol nang ang malungkot na hiyaw ng mga tanod ay biglang narinig sa labas ng manor. Makalipas ang segundo, maririnig ang tunog ng pinto na nabasag. Ano ba ang ginagawa mo? Ang sino mang walang paanyaya ay ipinagbabawal na pumasok sa lugar na ito. Sigaw ni Gerald habang tumatakbo palabas upang tingnan kung ano ang tungkol sa lahat ng kaguluhan. Pagdating sa pinangyarihan, nakita ni Gerald ang ilan sa kanyang mga bodyguard na humarap sa isang dalaga na mukhang nasa 20. Ang babae mismo ay mukhang sobrang lamig at hindi malapitan. Nakita din ni Gerald ang higit sa 10 malubhang na sugatan ng mga tanod na pawang nakahawak sa kanilang mga dibdib na nakahiga sa sahig. Bago pa siya makapagrehistro ng anupaman, marami sa mga natitirang bantay ang nagsimulang sumugod sa kanya habang sumisigaw, nililigawan mo ang kamatayan.
Inaangat ang kanyang braso at winigiwi ang kanyang kamay ng bahagya, mabilis na natagpo ang paatras ng mga tanod na para bang lahat sila ay sirang saranggola lamang. Habang pinapanood ni Gerald ang kanyang mga tauhan na bumagsak ang buong lugar, naramdaman niya ang mabilis na pagkibot ng kanyang mga talukap ng mata habang sumisigaw, "Bumaba kayo, mga lalaki!" Matapos ihinto ang pag-atake ng kanyang mga nasasakupan, lumingon si Gerald upang mas tumingin ng mabuti sa babae. Habang ang lila at itim na eyeshadow pati na rin ang kanyang medyo madilim na kolorete ay ginawang sobrang kaakit-akit ang babae, hindi iyon ang nasa isip ni Gerald sa ngayon. Kung sa bagay, alam na niya ngayon kung sino ang babae. Wala siyang iba kundi ang mabait na pamangkin ni Linus, si Kaina. Kabanata 1162. Naalala niya kung paano siya tinulungan na makapasok sa manor ng pamilya Yunwick noong nakaraang buwan matapos siyang tanggihan ng pag-access sa manor ng isa sa mga apprentice ng Yunwick. Sa panahong iyon, naisip ni Gerald na siya ay labis na kaibig-ibig at mabait. Pagkatapos ng lahat, mula sa personal na naranasan ni Gerald, ang mga magagandang babaeng katulad niya ay malayo at kakaunti sa pagitan ng mundo ngayon. Habang iyon ang kanyang paunang impression sa kanya, ang ugali ng kasalukuyang Kaina ay labis na naiiba mula sa nakilala niya noon. Sa halip na ang kahinahunan na naalala niya sa kanya, nagpapakita na siya ngayon ng matinding kayabangan at kabastusan. Ano pa, habang natitiyak ni Gerald na siya ay isang ordinaryong babae lamang bago nito, nadarama niya ngayon ang napakalaking lakas sa loob na nagmumula sa kanya. Napakagalit nito na kahit si Gerald ay kailangang aminin na marahil siya ay mahina kaysa sa kanya sa mga sandaling iyon. Ito ay tunay na nakakagulat, upang masabi lang. Panipi tuldok. Ano ang ginagawa mo, Kaina? Takang tanong ni Gerald. Aba, napunta ako upang makita ka, syempre. Sagot ng babae habang nakalagay ang magkabila niyang braso sa likuran niya habang nakatingin kay Gerald na medyo fiendishly na para bang nakatitig siya sa isang taong matagal na niyang hindi nakakilala. Habang pinahahalagahan ko ang iyong mabait na kilos ng pagbisita, hindi mo ba naisip na napunta ka sa isang maliit na dagat sa pamamagitan ng pananakit sa aking mga kalalakihan, Kaina? Sabi ni Gerald habang napalingon sa mga umiiyak na bodyguard na nakahiga pa sa sahig. Kasalanan nila ang pagtigil nila sa aking pagpasok. Medyo totoo lang kung hindi dahil sa ang katunayan na nag-aalala ako na magagalit ka, tinadtad ko na lang ang kanilang mga ulo ngayon. Pinipigilan kong gawin ito para lamang sa iyo, alam mo. Inaasahan kong makapagbigay sa iyo ng isang malinaw na imahe ng kung gaano kakahalaga sa akin. Sagot ng babae habang nagsisimulang mapang-akit na naglalakad papunta kay Gerald. Walang sino mang tao ang gagamot sa buhay ng iba bilang isang walang halaga na bagay, lalo na hindi si Kaina, ang taong marahil ay nalulungkot ng medyo matagal pagkatapos ng isang kuting o tuta na namatay. Ikaw, hindi ka Kaina, di ba? Sino ka? Hindi naman ganito si Kaina. Idineklara ni Gerald sa isang may galit na tono. Palagi kang ganito, hindi ba? Hindi alintana kung ano ang gagawin ko, magtatagal ka pa rin na may pag-aalinlangan tungkol sa akin. Tuldok. Habang totoo na marami akong nanloloko, hindi kita kailanman naloko. Sa kabila nito, patuloy mo pa rin ang pag-aalinlangan sa lahat ng aking ginagawa. Ganting sabi ni Kaina nang biglang naging masama ang mga mata. Hindi ko alam kung ano ang iyong pinag-uusapan, ngunit alam ko para sa isang katotohanan na hindi ka si Kaina. Napakahalaga ba talaga kung totoo ba akong si Kaina o hindi? Pagkatapos ng lahat, ang pinakamahalagang bagay ay magtatapos pa rin tayo na magkakasama sa hinaharap. Walang sino mang makakapag-agaw sa iyo palayo sa akin. Sagot ni Kaina habang ngumiti siya ng smugly. Ngayon na diretso sa harap ni Gerald, titig na titig si Kaina sa mukha niya. Gayunpaman sa sandaling itinaas niya ang isang kamay upang haplasan ang kanyang pisngi, mabilis na humakbang paatras si Gerald, naiwan ang kamay nito na nakasabit sa gitna ng hangin. Nakatingin kay Gerald na nakangiti, sinabi niya pagkatapos, mabuti, hindi na kita aasarin. Kitain, pumunta ako dito ngayon upang bigyan ka ng ilang oras upang maihanda mo ang iyong sarili. Dahil magandang araw ng bukas, napagpasyahan kong ikakasal na tayo noon. Ano? Kasal? Sagot ni Gerald, natigilan. Mayroon na akong fiancé kaya imposibleng pakasalan kita. Gayon din, mas mahusay ako sa 3 hanggang 4 na taong mas matanda sa iyo. Dagdag ni Gerald. Matapos sumailalim sa napakalaking pagbabago, alam ni Gerald na si Kaina ay hindi katulad ng dating tao. Habang natitiyak niya ang tungkol doon, hindi pa siya handang makipagtalo sa kanya. Pagkatapos ng lahat, hindi pa rin siya nakakakuha ng tumpak na pagbabasa kung gaano siya katindi. Dahil dito, magkakaroon lamang siya ng hilera kasama siya bilang huling paraan. Wala akong pakialam dyan. Ikakasal na tayo bukas at panghuli na iyan. Nais kong ipahayag ang aming pag-ibig at kasal sa lahat sa planeta. Kasunod nito, lumingon si Kaina at tinungo ang pinto na patungo sa labas.
Gayunpaman sa oras na makarating siya doon, biglang sumulong si Jasmine habang binubulalas, hawakan mo ito. Sino sa tingin mo kahit sino ka? May mahal na si Gerald. Hindi mo lang siya inutusan na magpakasal sa iyo out of the blue. Nang marinig iyon, tumigil sa paglalakad si Kaina. Pagkiling ng kanyang ulo ng bahagya upang tumingin kay Jasmine, pagkatapos ay umungol siya sa isang boses na nanginginig sa gulugod, habang kinamumuhian ko na ang sinumang mga kababaihan na napakalapit sa kanya, naiinis ako sa mga babaeng tulad mo. Mga babaeng naglalakas loob na suwayan ang aking mga hiniling. Sa oras na natapos ang kanyang pangungusap, iniunat niya ang kanyang mga daliri bago huminga ng Monty. Sa pamamagitan lamang ng kilos na iyon, naramdaman ni Jasmine ang kanyang buong katawan na hinaila papunta sa kanya. Jasmine! Sigaw ni Gerald habang iniunat niya kaagad ang sariling kamay upang hawakan siya. Gayunpaman, bago pa man niya mahawakan ang braso ni Jasmine, biglang naramdaman ni Gerald ang isang malakas na lakas sa loob laban sa kanya. Natagpuan niya ang kanyang sarili na umatras ng ilang mga hakbang dahil sa epekto lamang. Sa pagtingin sa kanyang nasasaktan na kamay, nakita ni Gerald na ang pag-atake nito ay naging sanhi ng ganap na pagkawasak ng kanyang web space pagkatapos. Ang kanyang berdeng mga ugat ay lubhang nakikita din ngayon, pumuputok habang ang kanyang mga braso at palad ay nagsimulang dumudugo. Si Jasmine mismo ngayon ay sinakal na ni Kaina. Kabanata 1163. Napakalakas niya. Napaisip si Gerald sa sarili. Kailangan lamang niyang maranasan ang panloob na puwersa ng isang beses upang malaman na ang kanyang kasalukuyang lakas ay napakalaki na naiiba kumpara sa iba pang mga puwersang dati niyang nakipag-ugnay. Kung kailangan niyang gumawa ng paghahambing sa pagitan ng kanyang puwersa at ng kanya, ito ay tulad ng paghahambing ng maruming tubig sa isang hindi dumadaloy na pool sa purong at dalisay na tubig. Sa isang pagkakaiba-iba na malaki, walang pasubali na walang alinlangan kung sino ang may hawak ng higit na kapangyarihan dito. Pinagmasdan ni Gerald ang pamumula ng mukha ni Jasmine habang unti-unting pinapaigting ni Kaina ang hawak sa kanyang puwersa. Mamatay na si Jasmine anumang segundo ngayon kung totoong nais siyang wakasan ni Kaina. Tumigil ka! Sigaw ni Gerald nang mabilis na siyang tumakbo ulit papunta sa kanya. Huwag mag-alala, hindi ko siya papatayin ng ganito. Tuldok-tuldok. Kung tutuusin, nakikita kong nagmamalasakit ka sa kanya ng sobra. Gayunpaman, isasama ko siya hanggang makuha ko ang iyong sagot. Sagot ni Kaina habang marahang hinawakan ang katawan ni Jasmine. Tuldok-tuldok. Sa sandaling ginawa niya ito, agad na nag-blackout si Jasmine. Sa paglabas ni Kaina sa manor, parehong hinabol siya ni Gerald at Bryson. Gayunpaman sa paglabas, nakita agad ng dalawang lalaki ang maraming mga kotse at tanod ng pamilya Yunwik na naghihintay sa labas. Habang ang walang malay na batang babae ay dinala sa isa sa mga kotse, si Kaina mismo ay tumayo sa harap ng pinto ng isa pang kotse bago igilad ang kanyang ulo upang tumingin kay Gerald. Alam mo kahit saan ka pumunta hindi ka makakatakas. Hindi kita hahayaang mawala ka ulit sa akin. Sabi ni Kaina bago isinara ang pinto ng sasakyan sa likuran niya at inutusan ang mga tauhan niyang magmaneho. Jasmine! Sigaw ni Bryson, mukhang labis na nag-aalala habang pinagmamasdan ang mga kotseng tumatakbo. Ilang segundo matapos sumigaw si Bryson, nagsimulang umubo ng malakas si Gerald bago samuka ng subo ng dugo. Ginoo, Crawford, Sr. Pagkakita sa kanya sa ganoong estado, agad na pinalibutan siya ni Joshua at ng iba pa. Habang totoo na may malay ngayon si Gerald, nasa halos 70% lamang siya ng dati niyang lakas sa kasalukuyan dahil sa pinsalang natamo mula sa dead anise. Dinagdag iyon sa katotohanang halos durugan ni Kaina ang puwersa sa buong katawan ni Gerald nang makipag-ugnay sa kanyang puwersa habang sinusubukang isave si Jasmine ng mas maaga, mayroon na ngayong parehong luma at bagong mga pinsala sa kanya. Siya ay simpleng napakalakas. Dahil sa lahat ng mga pinsala, hindi lamang niya napigilan ang paggulong ng kanyang puwersa at dugo. Matapos ang lahat ng iyon, alam na niya ngayon na kahit sa kanyang rurok na form, magiging mahirap pa rin para sa kanya na labanan ang anumang pag-atake ni Kaina. Siya, masyado siyang malakas, nakatatanda. Sa palagay ko hindi mo siya maaaring dalhin maliban kung narito ang master. Sabi ni Joshua. Panipi tuldok-tuldok-tuldok. Kailangan kong sumang-ayon, sagot ni Gerald habang umiling-iling siya. Still, to think na napakalakas niya sa kabila ng kanyang murang edad. Paano tunay na hindi mailarawan ang isip? Bulalas ni Bryson. Ang Kaina ay hindi ganoong kalakas. Sa katunayan, alam kong tiyak na hindi iyon si Kaina. Anuman, mayroon akong isang magandang husay ng kung sino talaga siya. Sagot ni Gerald habang nakahawak siya sa kanyang dibdib, tinitiis pa rin ang sobrang sakit doon. Sino ang nasa isip mo? Tinanong pareho sina Joshua at Bryson na magkasabay. Gayunpaman, hindi tumugon si Gerald. Sa halip, kumarap lamang siya sa manor, nakatingin sa direksyon kung saan nakaimbak ang walang hanggang kabaong. Kung sino siya ay hindi mahalaga.
Ano man ang kaso, dahil lahat ng ito ay nangyayari dahil sa akin, hindi ako papayag na ang iba maliban sa akin na masaktan. Huwag kang mag-alala, tiyak na ibabalik ko si Jasmine. Makalipas ang ilang sandali nang tumigil ang pangkat ng mga kotse bago ang manor ng pamilya Yunwick. Paglingon ko sa likurang upuan, nakita ng driver na nakapikit si Kayina. Kasunod nito pagkatapos ay tumawag siya, narito na kami, miss. Ang pakiramdam kung gaano ang nangingibabaw ang kanyang aura ay wala kahit na kinakailangang magalit ay tiyak na nakakagulat para sa driver at iba pang mga bodyguard ng pamilya Yunwick. Simula sa kalahati ng isang buwan na ang nakakaraan, Miss Yunwick tunay na nagbago ng maraming. Para sa isa, agad na nasabi ng lahat na may mali noon dahil lagi niyang itinatago ang kanyang sarili sa kanyang silid mula sa puntong iyon hanggang sa, habang siya ay sa wakas ay lumabas muli ngayon, ang kanyang agarang tugon ay mag-uutos, sa isang mabuting tono, ang pangkat ng mga kotse ng pamilya Yunwick na umalis kasama siya. Kabanata 1164. Hanggang sa puntong iyon, walang nakakita sa Kayina na kumikilos tulad nito. Gayunpaman, dahil sa kung gaano ito kautos sa kanyang tono, hindi maiwasang sundin ng bawat isa sa kanya ang bawat salita. Ang kanyang kahanga-hanga ay napakalakas. Anuman matapos masabihan na dumating na sila, simpleng lumabas na si Kayina sa sasakyan at nagsimulang maglakad papasok sa manor. Sa loob mismo ng manor tila isang kaguluhan ng pamilya ang tila nagaganap. Tuldok-tuldok. Bukod sa katotohanan na maraming mga Yunwick ang kasalukuyang nakatayo, si Freya mismo ay kasalukuyang naglalakad papunta rito na mukhang balisa. Ang issue ay nagmula sa katotohanang una niyang binalak na magmadali sa paliparan upang kunin ang isang kaibigan. Gayunpaman, agad niyang napagtanto na kinuha ni Kayina ang lahat ng mga kotse ng pamilya kasama niya. Lahat. Isinumpa ni Freya sa kanyang isipan. Si Kayina ay anak lamang ng kanyang pangatlong tiyuhin na nangangahulugang wala siyang mataas na katayuan. Sa pag-iisip na talagang siya ay magiging matapang upang mailabas ang pangkat ng mga kotse kahit na si Freya kumbaga ang nag-iisa na magagamit. Paano ganap na nakakabigo? Habang patuloy si Freya na galit, sa wakas ay nakita niya si Kayina na dahan-daang pumapasok sa grupo ng Yunwicks. Dapat talagang disiplinahin natin ng maayos si Kayina sa oras na ito, tatay. Kahit na siya ay mula lamang sa pamilya ng ikatlong tiyuhin, siya ay unti-unting nagiging mas walang pakundanggan sa pamamagitan ng pagrespeto sa kanyang mga nakatatanda. Idineklara ni Freya. Habang walang sinabi si Linus, ang mga magulang ni Kayina ay mabilis na tumakbo papunta sa galit na babae bago sinabi, disiplinahan namin ang aming sariling anak na babae, Binibini. Dahil ginagamit niya ang mga mapagkukunan ng pamilya, nasa sa iyo kung nais mong disiplinahin siya. Anuman tuturuan ko pa rin siya ng isang aralin. Galit na ungol ni Freya. Kahit na nais ni Freya na bigyan si Kayina ng isang piraso ng kanyang isip sa lalong madaling tumayo siya sa harap niya, hindi tumitigil si Kayina sa paglalakad. Tuldok-tuldok. Sa katunayan, hindi man lang siya binati kahit kanino. Halos kahit na wala siyang nakita kahit kanino sa loob ng manor, nagpatuloy lamang si Kayina sa pagtungo sa kanyang silid ng walang salita. Siyempre, iyon ay nagsilbi lamang upang palakasin ang galit ni Freya. Sa isang galit na tono, sumigaw si Freya, "Hoy Kayina! Hindi mo ba kami nakita na nakatayo dito? Hindi mo ba talaga kami babatiin? Anuman, bakit mo ginamit ang lahat ng mga kotse ng pamilya nang walang pahintulot?" Habang nandoon kami, bagaman maraming sasabihin pa si Freya, sa oras na makita niya ang babae na kasalukuyang kinakaladkad ng mga tanod ng kanyang pamilya, ang kanyang boses ay dahan-daang napahuli sa gulat. Hindi lang siya din ang nakaramdam ng ganoon. Ang pangalawang Linus at ang iba pa ay nakita siya, lahat ay malabo, Miss Fenderson. Bakit futile na sabi ni Linus na ang mukha ay namumutla na? Pagkatapos ng lahat, ito ay tumagal ng labis na pagsisikap lamang upang mapalayo siya noon. Tuldok-tuldok, upang isipin na talagang nakuha siya ng isa sa mga miyembro ng kanyang pamilya. Hindi ba ito ang magiging sanhi upang tunay na mapuksa ang kanilang pamilya sa oras na ito? Ikaw, talagang ibinalik mo ulit dito si Miss Fenderson. Tandang padamdam panipi, sigaw ni Freya sa kanyang pagkataranta. Narinig iyon, humarap si Kayina upang harapin ang natitirang mga Yunwick, partikular na nakatitig kay Freya. Sa sandaling maramdaman niya ang malamig na titig ni Kayina sa kanya, agad na nagsimulang manginig si Freya. Parehong takot at gulat naramdaman ni Freya na parang itinapon siya sa ilang nagyayelong piitan. Matapos ang patuloy na pagtitig sa kanya ng kaunting sandali, pagkatapos ay nginisyan ni Kayina, mula ngayon, lahat ng bagay sa pamilyang ito ay nasa akin na, at kasama ka nito. Bumaba ka na. Kasunod nito, pasimpleng ikinumpas ni Kayina ang kanyang kamay at agad na itinapon si Freya. Sa pamamagitan lamang ng kanyang pangutya na tunog na labis na mapang-api, wala sa mga Yunwick ang naglakas loob na labag sa kanyang desisyon, kahit kay Linus.
Sa isang paraan, halos pakiramdam na ang anumang inutos niya ay dapat sundin kahit anuman. Si Freya na nakahiga na sa lupa ay sobrang kinilabutan na kahit na gumapang pabalik. Tumutok sa takot, pinanood niya habang patuloy na dinadala ni Kaina si Jasmine pabalik sa kanyang silid. Tuldok-tuldok. Makalipas ang ilang sandali, si Jasmine ay dinala sa silid ni Kaina at sa sandaling siya ay pinalaya, sinaman siya ng tingin ni Jasmine bago sinabi. Nakilala ko si Kaina dati. Mabait siya at banayad. Pagkatapos ng lahat, ang aking lolo, nakababatang kapatid na babae, at si Master Joshua ay nanatiling ligtas sa buong panahong iyon sa kanyang lihim na tulong. Masyado kang walang awa upang maging siya. Oh, hindi ka ba natatakot sa akin? Hindi ka ba natatakot na papatayin kita? Sagot ni Kaina habang nakatingin-tingin sa dalaga. Hindi man sa maliit. Impyerno, hindi lamang ako natatakot sa iyo, ngunit handa akong mamatay kung para kay Gerald, ang taong pinakamamahal ko. Kung nagpaplano ka sa paggamit sa akin upang bantayin si Gerald na magpakasal sa isang masamang babae tulad mo, mas mabuti mong isuko ang ideya. Alam na sa oras na banta mo siya sa kanya, tatapusin ko na ang sarili ko para hindi na mag-alala sa akin si Gerald. Idineklara ni Jasmine, walang ipinakitang kahinaan sa kanyang boses. Nang marinig iyon, kumislot ang mga eyelid ni Kaina. Malinaw na ang sinabi lamang ni Jasmine ay seryosong inis sa kanya. Ikaw ay isang mayamang binibini, hindi ba? Sa daming kalalakihan sa mundo, bakit pinipilit mong mahalin siya? Kahit na sa punto ng pagsakripisyo ng iyong sarili. Iwanan mo ang lahat para sa kanya nang walang kahit kaunting pag-aalanggan. Bakit ganon? Tanong ni Kaina, nasasalamin ang paningin sa paningin. Sa sinabi ni Jasmine, ang kanyang mga salita ay pumukaw ng ilang mga masasakit na alaala sa kanya. Dahil sa mahal ko siya. Sa aking matinding damdamin para kay Gerald, nagagawa ko ang anumang bagay para sa kanya nang hindi na kinakailangang mawala ako sa dapat kong gawin. Sagot ni Jasmine. Panipi tuldok-tuldok-tuldok. Hindi ako naniniwala sa pag-ibig, at tiyak na hindi ako maniniwala na ang isang babae, lalo na ang isang prestihiyoso at may mataas na posisyon tulad mo, ay talagang iiwan ang lahat para sa kanya. Pagkatapos ng lahat kahit na hindi ko nagawa iyon. At dahil doon, labis akong naghirap sa buong buhay ko. Sigaw ni Kaina habang nakakuyom ng mahigpit ang kanyang mga kamao na ang kanyang matulis na mga kuko ay humuukay ng malalim sa kanyang mga palad na nagdudulot ng matinding sakit. Kabanata 1165. Ikaw, hindi mo alam kung ano ang pag-ibig. Kaya't bakit ka nagpunta sa labis na labis kapag nakikipag-usap sa mga bagay? Tingnan, ipapaalam ko sa iyo na ang katanyagan at kayamanan ay makapagbibigay lamang sa mga tao ng ilusyon ng kaligayahan. Tuldok-tuldok. Hindi mahalaga kung gaano sila makukuha, hindi ka tunay na magiging masaya nang hindi mo alam kung ano ang pag-ibig. Pagkatapos ng lahat na may walang laman na puso, hindi mo magagawang humawak sa anumang mahal. Tuldok-tuldok. Walang katanyagan o kayamanan ang maaaring punan ang puwang na iyon, at ipagpapatuloy mo lamang ang paghihirap hanggang sa araw na mamatay ka maliban kung naiintindihan mo iyon. Paliwanag ni Jasmine. Habang hindi pa niya alam kung sino ang babaeng nasa harapan niya, hindi talaga iyon ang kritikal na bagay ngayon. Ang mahalagang bagay ay na kahit na ang babae ay sobrang malakas, nagkaroon siya ng nakamamatay na kahinaan. Lumitaw na nasaktan siya ng sobra sa pag-ibig. Mismong si Kaina ay hindi mapigilan ang titig kay Jasmine na may pagkamangha matapos marinig ang lahat ng iyon. Habang si Kaina ay paunang nagplano na pumatay kay Jasmine matapos na magdulot ng labis na takot sa batang babae, hanggang sa makabuo ng isang lubos na kinilabutan na ekspresyon, naramdaman niya ngayon na parang siya ay natalo ni Jasmine. Pagkatapos ng lahat, ang batang babae ay naging walang malasakit sa lahat ng kanyang banta. Paimpol nitong pinaramdam na natalo si Kaina. Panipi tuldok-tuldok-tuldok. Matalino ka, bibigyan kita ng ganyan. Ano man, hinawakan mo ako ng malalim. Tuldok-tuldok. Sige, pakinggan mo ako. Sasabihin ko sa iyo ngayon ang isang kwento, at pagkatapos pakinggan ito, kailangan kong kilalanin kung alin sa dalawang batang babae sa kwento ang mali. Kung nagagawa mong bigyan ako ng isang malinaw na sagot, isasaalang-alang ko ang pagpapalaya sa iyo, sagot ng gumalaw na si Kaina habang siya ay nakaupo sa gilid. Hindi nagbigay ng verbal reply si Jasmine at nakatingin lamang sa nakaupo na dalaga. Nang makita iyon, sinimulan ni Kaina ang kanyang kwento. Mayroong isang pares na mga kapatid na babae, kambal na babae, upang maging eksakto. Tuldok-tuldok. Pareho sa kanila ay tulad ng dalawang mga gisante sa isang pod, at ang nakatatandang kapatid na babae ay pinangalan ng Chloe habang ang nakababata ay pinuntahan ni Indigo. Ang mga kapatid na babae ay palaging may isang napakahusay na relasyon kahit na mula sa kanilang pagkabata. Palagi silang nasisiyahan sa mga bagay na magkakasama, ngunit tinitiyak din na matiis ang lahat ng kanilang kasawian ng magkatabi. Ang lahat ng ito ay nagpatuloy hanggang sa makilala nila ang isang lalaki sa edad na 16.
Hindi lamang ang pinag-uusapan na labis na masigasig at isinasaalang-alang na maging isang batang henyo, siya ay napakahusay din ng gwapo. Ito ay tulad ng siya ay mahusay sa bawat kahulugan. Anuman parehong magkakapatid ang natapos na nahuhulog sa kanya ng halos pareho. Tuldok-tuldok. Ang pag-ibig na nadama nila para sa kanya, gayunpaman, ay medyo katulad ng pagmamahal na naunang inilarawan ni Jasmine, kahit na kapwa nila mapagtanto sa paglaon. Mismong ang batang henyo ay unang nahulog kay Chloe, ang nakatatandang kambal. Habang para sa isang oras silang tatlo ay nasisiyahan sa mga magagandang paglubog ng araw at pagsikat ng magkakasama, magkahawak kamay, sa kalaunan ay nagtapos si Chloe na hindi nasisiyahan. Hindi lamang niya ginasto na magkaroon siya ng lahat para sa kanyang sarili, ngunit nagkaroon din siya ng pakiramdam ng gat na ang kanyang nakababatang kapatid na babae ay magtatapos masisira ang kanyang relasyon sa kanya sa hinaharap. Hindi rin ito isang walang batayang palagay. Kung sa bagay pareho silang parating pinaghambing sa bawat isa mula pa noong bata pa sila. Habang ang nakababatang kapatid na babae ay kilala na matalino, masunurin, at kaaya-aya, walang sino mang pumupuri kay Chloe. Kahit na siya ay una ng maayos na, ngayon na ang batang henyo ay nahulog para sa kanya, sinimulan niya itong gawin ng mas personal. Alam kung gaano higit na katangi-tangi ang kanyang nakababatang kapatid na babae ay inihambing sa kanya, alam niyang alam ng iba na mas madaling mapansin ang potensyal at pakinabang ng Indigo, kasama na ang batang henyo. Bilang isang resulta, sinimulang ilayo ni Chloe ang kanyang sarili sa Indigo. Sa paglaon, sinimulan pa niya ang pag-target sa kanyang nakababatang kapatid na babae. Sa kabila ng lahat ng iyon, palaging tiisin ni Indigo ang ugali ni Chloe. Sa pagkabigo ni Chloe, mas pinaraya siya ng Indigo, mas malinaw at mas malakas ang naging kalamangan niya. Hindi nais na lumipas, nagpa siya si Chloe na buuin ang kanyang sariling aura na aabutan ng kanyang nakababatang kapatid. Gayunpaman, mas mahirap siyang sanayin upang makamit iyon, mas walang prinsipyo na natapos siyang maging. Maya-maya, tuluyan na siyang nabulag ng katanyagan at kayamanan, nawawala ang sarili pati na rin ang mga paunang hinahangad. Maya-maya pa, nangyari ang isang insidente kung saan tumabi si Chloe sa linya. Dahil sa kanyang mga aksyon, lahat ay natapos na tumayo laban sa kanya at kasama rito ang kanyang nakababatang kapatid na nagtapos sa pakikipaghiwalay sa kanya. Gayunpaman, ang pinakapangwasak na suntok ay nagmula sa batang henyo na pumili na tumayo laban sa kanya. Sa pakiramdam na nawala ang lahat sa oras na iyon, nabalot ng galit at galit si Chloe. Habang lalo pang umuunlad ang insidente, ang batang henyo ay lalong lumago at lalong nalayo mula kay Chloe. Ito ay dahil sa buong nakaraang mga taon, tiniis niya ang isang bilang ng mga kamalasan kasama si Indigo. Dahil dito, pareho silang nakabuo ng malalim na ugnayan. Napuno ng panibugo sa pagkakaalam tungkol doon, sinimulan ni Chloe na kusa na simulan ang mga laban kay Indigo. Dahil sa kung gaano sila labanan, ang kanilang sama ng loob ay umabot sa isang punto kung saan kapwa nila nais ang bawat isa na patay. Nang nangyari ang isang krisis isang araw, sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon si Chloe na patunayan ang sarili. Kung handa lamang siyang talikuran ang lahat ng kanyang katanyagan at kayamanan upang maisave siya noon, maaaring mabawasan ang sitwasyon. Gayunpaman, nag-aalangin siya sa pinakahimagsik na oras. Sa panahon ng krisis, hindi pinansin ni Indigo ang kanyang sariling kaligtasan at buhay, kaagad na sumugod sa panig ng batang henyo nang siya ay nasa panganib. Sa sandaling iyon nang mapagtanto ni Chloe na siya ay ganap na natalo. Si Chloe ay iniisip pa rin ang tungkol sa kanyang sarili habang si Indigo ay nagmamadali upang isave ang taong mahal niya. Siya, hindi niya lang aminin na mas mahina siya kaysa kay Indigo. Hindi niya, sa puntong ito, ang mga mata ni Kay-ina ay lumuluha na. Bagaman hindi pa nagsiwalat si Kay-ina ng tungkol kay Kento kay Jasmine, maramdaman ni Jasmine na totoong nag-aalala si Kay-ina tungkol sa binatang iyon pati na rin ang kanyang sama ng loob noon. Kabanata 1166. Pwede, ikaw si Chloe. Tanong ni Gerald sa maingat na tono. Matapos marinig kung paano nawala sa kanya ang lahat at ganap na nagbago matapos siyang ipagkanulo ng kanyang mga kaibigan at pamilya, naramdaman ngayon ni Jasmine na mas nakakaawa si Kay-ina kaysa sa anupaman. Panipi tuldok. Hindi iyon mahalaga. Anuman, alamin na hindi ako titigil hanggat hindi ko siya nakukuha ang aking mga kamay, at makukuha ko ang gusto ko. Idineklara ni Kay-ina ng mahigpit na nakakuyom ng mga kamao. Panipi tuldok. Ngunit, ano ang kaugnayan ng lahat ng ito kay Gerald? Takang tanong ni Jasmine. Hindi mo maiintindihan kahit na ipinaliwanag ko sa iyo ang lahat. Alam mo na sinasabi ko lamang sa iyo ang isang buod na bersyon ng kwentong ito. Pagkatapos ng lahat, alam kong mabuti na ikaw ay isang matalinong babae. Hindi ko sasabihin sa iyo ang lahat ng detalyado lamang upang makita mo ang aking mga kahinaan. Kinutya ni Kay-ina. Panipi tuldok. Palagi ka bang nagtatanggol sa lahat sa paligid mo?
Nagustuhan mo rin ba ito sa kanya? Tanong ni Jasmine. Sa katunayan, ako ay. Ito ang dahilan kung bakit nagsimula siyang ilayo ang sarili sa akin sa una. Gayunpaman, mananalo ako sa oras na ito at nananalo ako sa lahat. Sagot ni Keina habang humihinga siya ng malalim. Bilang isang namumulang ekspresyon na nabuo sa kanyang mukha, biglang lumakad ang isa sa mga maid bago sinabing, patawarin mo ako, Miss Keina. Ano ito? Nais ng batang Master Gerald na makita ka. Sagot ng dalaga. Narinig iyon, lumingon si Keina kay Jasmine bago sabihin. Mangyaring dalhin si Miss Fenderson sa silid sa ibaba, hindi siya pinapayagan na umalis ng walang pahintulot sa akin, maunawaan. Matapos turuan ng maid kung ano ang gagawin, lumabas si Keina sa silid at nagsimulang magtungo sa sala kung saan kasalukuyang nandoon si Gerald. Nang makarating siya doon, nakita niya si Linus at ang iba pa sa silid. Si Gerald mismo ang nakaupo sa isa sa mga sofa sa sala. Matapos utusan ni Keina si Linus at ang iba pang mga Yunwiks na umalis sa silid, pinanood ni Gerald na umalis silang lahat bago tumayo at sinabing, habang hindi ako sigurado kung ano ang nangyayari sa pagitan nating dalawa, sinisiguro ko sa iyo, Miss Keina, na wala sa mga ito ang may kinalaman sa aking kaibigan. Sa isipan na iyon, mangyaring palayain siya. Habang ang mukha ni Keina ay lubos na natuwa, ilang segundo lamang ang nakakalipas, mapait ang kanyang ekspresyon habang sinabi niya kaagad sa isang malamig na tinig. Tuldok-tuldok. Kaya, nagpunta ka lamang dito upang hilingin sa akin na palayain ang iyong kaibigan. Sa katunayan, sagot ni Gerald habang agad na binaril ni Keina ang isang malamig na titig sa kanya. Ano man, mayroon akong kutob ng kung sino ka talaga. Hindi ako sigurado kung ano ang relasyon mo sa babaeng nakaputi at hindi ko rin alam kung anong hindi pagkakaunawaan ang mayroon ka kay Zeus. Gayunpaman, alam ko na kahit na magkapareho ako ng hitsura sa kanya, hindi ako ang taong akala mo ako, kaya't hindi ako mahuhulog sa babaeng nakaputi. Mayroon lamang isang tao na tunay kong mahal, at sa pag-iisip na iyon, sana ay mapagtanto mo na walang puwang para makipag-ayos ka. Dagdag ni Gerald habang diretso ang tingin sa mga mata nito. Sa pamamagitan ng kanyang pag-aaral sa pagsusulat na nalaman niya pabalik sa Mount Home Island, naalala ni Gerald na mayroong isang taong katulad sa babaeng nakaputi, ngunit hindi talaga siya. Ang doppelganger ang siyang namamahala sa walang pusong pagpatay sa 8 katao sa islang iyon noon. Naghihinala din si Gerald na ang nagligtas sa kanya noong gabing iyon ay ang babaeng ito. Sa kanyang pagtayo sa harapan niya ngayon, ang lahat ng kanyang mga teorya ay simpleng nakaturo sa kanya. Si Keina mismo ay may hitsura ng hindi makapaniwala sa kanyang mukha, malinaw na nagalit sa pag-angkin ni Gerald habang umuungol siya, sigurado. Sinusubukan mo ba akong lokohin? Kabanata 1167. Wala akong dahilan para magsinungaling sa iyo. Lahat ng sinabi ko totoo lang. Talagang hindi ako ang taong hinahanap mo. Sabi ni Gerald, nakatingin sa kanya ng diretso sa mata. Batay sa reaksyon nito, wala na siyang alinlangan sa kung ano ang nangyayari. Ang taong naisave niya ay tiyak na hindi ang babaeng nakaputi. Tulad ng para sa totoong babaeng nakaputi, posible na nasa loob pa siya ng hari ng palasyo ng karagatan. Sa mga bagong paghahayag na ito, naramdaman ni Gerald na mas marunong na hindi banggitin kung nasaan ang kinaroroonan ni Zeus. Ilihim niya iyon hanggang sa matagpuan niya ang totoong babae na nakaputi. Wala akong pakialam. Hindi ako maniniwala sa iyo. Ano man, sinabi ko na sa iyo na ikakasal tayo bukas. Mayroon ka na bang sagot? Tanong ni Keina habang ang paningin ay panandali ang lamambat habang nakatingin sa kanya. Ang pag-aasawa ay hindi isang laro at hindi tulad ng anumang pag-ibig sa pagitan natin sa una. Sa pag-iisip na iyan, paano tayo makakakasal? Sagot ni Gerald na may mapait na ngiti. Siguradong walang laro, sang-ayon ako doon. Ano man ang kaso, nangangahulugan ba iyon na talagang walang puwang para sa karagdagang talakayan sa pagitan natin? Ang nag-iisa lamang sa iyong puso ang iyong minamahal. Tanong ni Keina habang nakataas ang kilay. Naririnig na walang tugon mula kay Gerald, pinandilatan siya ni Keina ng mga punyal habang idinagdag niya, nakikita ko. Kaya ganoon ang mangyayari. Nakukuha ko kung saan ka nagmumula, ngunit dahil lang sa hindi mo ako mahal ngayon, hindi ito nangangahulugang hindi ka na magtatapos sa pagmamahal sa akin sa hinaharap. Ipagmamakaawa kita sa akin ng taos puso na mahalin ako balang araw. Kasunod nito, itinuro niya ang magkabilang balikat at noo ni Gerald na sunod-sunod. Pagkalipas ng 1 segundo, naramdaman ni Gerald na nanigas ang kanyang buong katawan. Hindi siya makagalaw ng kalamnan. Paglingon kay Keina na may kagandahan ng isang reyna, tinanong ni Gerald, ano ang ginawa mo sa akin? Simple lang talaga. Ang ginawa ko lang ay pigilan ang 3 pinakamalaking chakra sa iyong katawan. Natatakan ko na rin ang iyong lakas sa loob. Dahil dito, ikaw ay isang regular na tao lamang ngayon. Sabihin ko sa iyo, bibigyan kita ng kaunting oras upang pag-isipan ito.
Kung tunay na nais mong mabawi ang iyong lakas upang makakuha ng isang hakbang na malapit sa paghahanap ng sagot na iyong hinahangad, pagkatapos ay humingi ka sa akin ng kasal. Kailangan mo munang lumuhod sa harap ko habang ginagawa ito, syempre. Sagot ni Kaina, malamig ang kumikislap na mga mata niya. Huminga ng malalim, binigyan niya si Gerald ng walang emosyong titig bago sumigaw, ngayon bumalik ka at matulog ka rito. With that, tumalikod na siya para umalis. Sa buong panahong ito, ang iba pang mga Yunwick ay nakatayo sa labas, nakikinig ng mabuti sa kanilang pag-uusap. Si Linus mismo ay pinagpapawisan na. Naisip niya dati na ang Holy Witchcraft ay isa ng hindi kapanipaniwala na powerhouse. Gayunpaman, nagbago iyon nang malaman niya ang tungkol sa pagkakaroon ni Gerald. Para sa isang oras, nakumbinsi na niya ang kanyang sarili na si Gerald ang pinakadakilang sa dakila. Gayunpaman, hindi pa ganoon katagal matapos nilang tuluyang mapunta ang kamatayan ng Diyos mula sa kanilang pamilya nang lumitaw ang isang mas malaking banta. To think that person would be Kaina. Sa kanilang mga puso, lahat ay may kamalayan na ang kasalukuyang Kaina ay hindi na ang parehong mabuting batang babae na dati nilang alam. Ang pagbabago niya ay sobrang nakakaligalig. Pagbalik sa Gerald, alam niyang hindi pa hinihila ni Kaina ang kanyang binti. Totoo sa kanyang salita, agad niyang nalaman na hindi na niya ma-access ang kanyang lakas. Bilang isang resulta, alam niya na hindi na siya makatiis ng anumang pag-atake kahit papaano. Ang pinakapangit na bahagi ay ang mga pinsala na dinanas ng kanyang katawan na ngayon ay mas masakit ang pakiramdam. Dapat mayroong isang paraan upang dalhin siya. Dapat mayroong. Napaisip si Gerald sa sarili. Akmang aalis na siya, napansin ni Freya na si Kaina ay hindi pa rin naglalakad ng napakalayo. Alam na nawala ang lakas ni Gerald at ngayon ay isang mahina na tao lamang, sumugod sa kanya si Freya na may nakasisilaw na mga mata habang sumisigaw, ikaw na walang puso. Gaano ka manggahas na ipakita ang iyong mukha dito upang tanggihan lamang ang aming mahal na si Kaina? Bubugbugin kita hanggang sa mamatay para doon. Siyempre, ginagawa lamang niya ang lahat ng ito upang makamit ang magandang panig ni Kaina. Gayunpaman, bago siya makalapag ng sampal, naramdaman niya ang isang mahigpit na kapit sa kanyang pulso. Huminga, lumingon si Freya at nakita na si Kaina pala iyon. Beat mo siya hanggang sa mamatay. Wala kang karapatang gawin ito. Umalis ka na. Sigaw ni Kaina habang hinahagis niya si Freya sa tagiliran. Paglingon muli kay Gerald, sinabi ni Kaina, balang araw, mauunawaan mo na ginagawa ko lang ang lahat ng ito sa iyo. Inaasahan kong hindi mo ako bibigwin dahil sisirain ko ang anumang hindi ko magawa kumuha, walang sino man ang dapat magkaroon ng hindi ko maaaring magkaroon. Sa pamamagitan nito, dahan-dahang iniwan ni Gerald ang mana ng Yunwick habang nakahawak siya sa nanghihina niyang katawan. Hindi niya akalain na makikipagkita siya sa isang mahirap na kalaban tulad nito. Anuman, habang sinasabi sa kanya kung nasaan si Zeus sa kasalukuyan ay tiyak na makakatulong sa kanyang kasalukuyang sitwasyon, sinabi sa kanya ng kanyang God na huwag ibunyag ang impormasyon, at nagpasya si Gerald na magtiwala sa kanyang intuition. Kabanata 1168. Kung tutuusin, tila may kaugnayan si Zeus sa kanya, at si Jasmine ay dinakip pa rin niya. Anuman nang makabalik siya sa manor ng Mount Home Island, agad siyang sinalubong ng paningin ng isang pangkat ng mga tao sa paligid ng manor. Lahat ay nakadamit na mga kakatuwang hitsura, at daan-daang mga ito ang humahadlang sa pasukan ng manor. Gayunman, ang higit na nakakuha ng atensyon ni Gerald ay ang ilan sa kanyang mga bodyguard na nakahiga sa lupa. Batang Panginoon, bumalik ka na. Sigaw ng ilan sa kanyang mga bodyguard na may malay pa rin na nasa sabik sa sandaling makita siya. Napagtanto na naroroon siya ngayon, agad na nagsimulang maglakad patungo sa kanya sina Joshua at Lord Fenderson. Kapag nauna na sila sa kanya, kaagad na nagpaliwanag si Bryson, ito ang lahat ng mga miyembro ng Holy Witchcraft, Gerald. Ang master ng Holy Witchcraft ay personal na dumating ngayon upang salubungin ka. Narinig iyon, alam agad ni Gerald kung para saan sila. Kaya ikaw si Gerald? Tanong ng isang matandang babae habang siya ay umusad. Malinaw na siya ang Panginoon ng Holy Witchcraft, at sa kabila ng pagiging nasa 8 taon na, ang kanyang balat at buhok ay tila halos mamula. Mukhang wala ring maraming mga kunot sa mukha niya. Sa madaling salita, mukhang mas bata siya kaysa sa kanyang tunay na edad. Pagpunta sa pangalang Tiara, narinig niya na ang isang makapangyarihang binata na banyaga sa Mount Home Island ay pinalo ang isa sa mga miyembro ng Holy Witchcraft. Sa sinabi sa kanya, ang taong iyon ay hindi nagkaroon ng pagkakataong labanan laban sa binatang iyon. Tulad ng kung hindi ito sapat, inalis pa ng binata ang kanyang apo. Nang walang katulad na nangyayari sa banal na mangkukulam noong nakaraang siglo, alam ni Tiara na kailangan niyang makita ang binatang iyon para paniwalaan niya ito. Sa katunayan sagot ni Gerald sabay tango. Ikaw ay walang anuman kundi isang may sakit na nanghihina, hindi ba?
Napakalakas mo ba talaga? Ano man, alamin na kahit na ang buong mundo ay takot sa iyo, hindi na ako magiging Gerald, kaya't mataas na ang oras na umalis ka sa lahat ng kalokohan na ito. Pag-uusapan pa namin ang tungkol dito sa paglaon, ngunit sa ngayon, ibalik sa akin ang aking apo. Malamig na sabi ni Tiara habang namimilipit ng mata. Hindi ko tinali sa akin si Chester. Siya ang pumili na manatili sa tabi ko at lagi ko siyang tretuhin bilang kaibigan. Hindi mahalaga kung ano ang ipasya niyang gawin ngayon, susuportahan ko siya. Tandaan na kanya ang desisyon. Kung nais niyang bumalik sa iyo, hindi ko siya pipigilan. Gayunpaman kung ayaw niya, huwag mo ring isiping alisin siya. Sinusubukan niya ang makakaya upang mabawi ang lahat ng maling nagawa niya dati. Sagot ni Gerald. Ang yabang mo naman. Sino sa tingin mo kahit na ikaw, maliit na Gerald? Mabuti kung gayon, ipapakita ko sa iyo ang totoong kapangyarihan ng banal na mangkukulam ngayon. Sa iyo ang sahig, pangalawang Panginoon. Idineklara ni Tiara habang kumakaway ng kamay. Kasunod nito, isang lalaki na mga naysay sinta ay lumabas mula sa karamihan, isang walang emosyong ekspresyon sa kanyang mukha. Siya si Hendrik Tyndall, ang pangalawang Panginoon ng Holy Witchcraft. Nakatingin ang mga mata kay Gerald saka siya sinisingil sa kanya. Nang makita iyon, simpleng ngumiti si Joshua bago sabihin sino sa palagay niya kahit na siya. Madali siyang mapababa ni Senior. Gayunpaman, taliwas sa kung ano ang ipinapalagay niya, sa loob ng 3 pag-ikot, malinaw na wala sa hugi si Gerald. Hindi nagtagal pagkatapos, si Hendrik ay nakarating ng isang sipa sa dibdib ni Gerald na nagpapadala kay Gerald na lumilipad habang dumadaloy ang dugo mula sa kanyang bibig. At narito naisip ko na ikaw ay talagang may kakayahang kalaban. Sa paglaon, isa ka lang namang walang silbi at mayabang na bata. Idineklara ni Hendrik bago tumawa. Panipi tuldok. Malinaw na hindi siya mukhang isang karapat-dapat na kalaban para kay Chester. Tuldok. Habang wala akong ideya kung anong pamamaraan ang ginamit niya upang akayin si Chester, oras na nating natapos ang lahat ng kalokohan na ito. Patayin silang lahat, pangalawang Panginoon. Utos ni Tiara. May kasiyahan. Sigaw ni Hendrik habang nakatingin kay Gerald na may ngisi sa labi habang nakataas ang kanang kamay. Paggawa sa amin sa lahat ng mga paraan para sa wala. Magbabayad ka sa iyong buhay, ikaw walang silbi bata. Tumigil ka. Kabanata 1169. Ilang segundo bago mapunta ni Hendrik ang kanyang suntok na nagdurog sa bungo kay Gerald, na handa nang mamatay sa puntong ito, isang sigaw na tumigil sa kanya sa kalahating paraan ng pag-atake. Siyempre, ang taong sumigaw ay walang iba kundi si Chester. Lola, pangalawang Panginoong. Mangyaring huwag pumatay, Master. Wala itong kinalaman sa kanya. Sabi ni Chester habang nakaluhod. Tinatawag mo siyang Master. Napakakatawa-tawa. Ikaw ang Master ng Holy Witchcraft. Bakit sa lupa mo tatawagan ang mayamang spoiled brat na ito bilang iyong Panginoon? Kung lumabas ang balita tungkol dito, kung gayon ang prestihiyosong pangalan ng aming angkan ay tiyak na sisirain mo. Sagot ni Tiara habang kumikibot ang sulok ng labi. Siya para sa isa, ay isang tao na labis na nagmamalasakit sa prestihiyo. Sa kanya, ang isang lalaking namamatay ay walang espesyal kung ito ay upang mapanatili ang katayuan ng banal na mangkukulam. Ito ay ang aking personal na desisyon na maging sa tabi ng Master. Hindi ko kailanman ginasto na maging bata Panginoon ng banal na mangkukulam sa una. Ang nais ko lang ay mabuhay ng normal. Simula nang magsimula akong sundin ang Panginoon, napagtanto ko na talagang kapaki-pakinabang ako sa kanya, at alam kong masaya ako. Pagkatapos ng lahat, sa wakas ay nabigyan ako ng pagkakataong lumayo sa aking dating lifestyle at magsimulang makabawi sa lahat ng maling nagawa ko. Sigaw ni Chester. Wala sa sinabi ni Chester na isang pagmamalabas. Tunay na siya ay naninirahan sa parehong pagkakasala at sakit bago ito, pakiramdam ng labis na nawala at napupuot sa lahat dahil hindi siya makahanap ng isang paraan out kahit na ano. Gayunpaman, mula sa oras na bigyan siya ng isang lasa ng kamatayan ni Gerald bago siya hilahin pabalik, naliwanagan si Chester. Sa isang paraan, pinahintulutan siya ng karanasang iyon na sa wakas makahanap ng isang paraan upang dahan-daang mapawi ang kanyang pinahihirapang nakaraan. Upang makabawi sa lahat ng nagawa niya, sumumpa siya mula sa sandaling iyon na ipagpapatuloy niya ang paggawa ng mabubuting gawa sa pamamagitan ng pagpatuloy na manatili sa tabi ni Gerald. Sa wakas ay makakamit niya ang higit pa sa buhay. Hindi lamang iyon ang positibong bagay tungkol sa lahat ng ito. Talagang nagawa ni Chester na makakuha ng maraming kaibigan sa buong pananatili niya kay Gerald. Ang pinag-uusapan na kaibigan ay sina Master Joshua at ilan sa mga bodyguard ng Crawford. Sa katunayan, kahapon lang, inimbitahan siya ng mga bodyguard na sumali sa kanilang inuman. Gayunpaman, nahuli sila ni Master Joshua sa kilos at sa isang segundo doon, naisip nilang lahat na magkakaroon sila ng gulo. Gayunpaman, si Joshua ay naglalagay lamang ng isang harapan, at sa huli, natapos din siyang sumali sa kanila.
Nagbigay ito sa kanya ng isang pakiramdam ng init. Ito ang pakiramdam ng pagiging buhay. May kamalayan din si Chester na inimbitahan nila siya na uminom kasama sila dahil alam nilang lahat ang nangyari sa kanya. Napansin nila na si Chester ay medyo may malay tao pa rin sa kabila ng pagiging isang bagong dahon pagkatapos niyang simulang sundin si Gerald. Mayroon siyang dahilan upang maramdaman din iyon. Kung sa bagay, makasalanan siya. Isang hindi karapat-dapat na batang master ng Holy Witchcraft. Gayunpaman, ang kaalamang iyon ay hindi nakapagpigil kay Joshua at sa mga bantay na makita siya bilang kaibigan. Ang isang kaibigan ni Gerald ay kaibigan nila at ito ay sa sandaling iyon nang malaman ni Chester na maaari niyang ibahagi ang anumang nasa isip niya sa kanila. Ito ay walang kakulangan ng pagpapalaya at sa ilang sandali, totoong naniniwala si Chester na sa wakas ay nakalakad na siya palayo sa kanyang nakaraan. Panipi tuldok. Nakakatawa. Napakakatawa-tawa. Paano masasabi ng batang Panginoon ng Holy Witchcraft na may ganyan? Nagngangalit na Tiara sa galit, ang kanyang mga mata ay napuno ng pagpatay. Dahil apo kita, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Patayin mo si Gerald at papayagan kang mabawi ang iyong pamagat ng batang master ng Holy Witchcraft. Dagdag ni Tiara. Nakatingin sa mabangis na babae, mahigpit lang na nakakubkob ng mga kamao ni Gerald. Kung hindi lang natataka ni Kayina ang kanyang kapangyarihan. Huwag mo akong ulitin. Binalaan ni Tiara. Kahit na kailangan kong mamatay, hindi ko sasaktan ang aking Panginoon. Bakit mo siya gustong patayin ng sobra, Lola? Tandang padamdam. Iniwan ko na ang Holy Witchcraft at natapos ko na ito. Mangyaring iwan mo na lang kami. Sagot ni Chester habang agad niyang sinimulan ang paulit-ulit na pagbaba ng noo niya sa lupa. Habang ang dugo ay nagsimulang tumulo sa kanyang noo, ang galit na Tiara pagkatapos ay sumigaw, "Ikaw bastard ng isang apo. Mabuti naman. Kung hindi mo ito gagawin, papatayin ko lang ang walang kwentang bata na ito." Sa nasabing iyon, itinaas niya ang kanyang kanang palad at itinutunggo ito sa ulo ni Gerald, agad na nagsimulang singilin sa kanya. Kung wala ang kanyang lakas sa loob, alam ni Gerald na hindi niya maiiwasan ang pag-atake kaya't maaari lamang siyang mag-brace para sa epekto. Isang malakas na thud ang maririnig habang namumula ang mga mata ni Gerald. Gayunpaman, ang pamumula ay hindi dahil sa pag-atake. Hindi, ito ay sa labas ng lubos na pagkabigla. Si Chester ay nag-hit para sa kanya at dahil doon, natapos na madurage ang bahagi ng kanyang bungo. Ang pinakamasamang bagay ay malinaw na napigilan ni Tiara ang kanyang atake nang tumayo si Chester sa harapan ni Gerald. Kahit na, ang matandang babae ay nagpatuloy sa gawa pa rin. Sa dugo na dumadaloy mula sa bibig ni Chester, siya ay nahulog sa lupa sa harap mismo ni Gerald. Chester. Kabanata 1170. Ang dagendong ay nagmula kay Gerald na ang mga mata ay ngayon ay dugo na habang tinititigan ang lahat ng dugo na kasalukuyang dumadaloy mula sa bibig ni Chester. Tulad ni na Joshua at Lord Fenderson kaagad na sumugod, ang nanginginig na si Chester ay nauutal master. Ito, masakit. Tinakpan ng kamay ng mga sugatang bahagi ng ulo ni Chester, tinangka ni Gerald na pilitin ang kanyang kapangyarihan na iligtas siya habang sumisigaw, "Mabuti ka. Manatili ka sa akin. Ito ay huli na, alam mo, Panginoon. Ako. Sa palagay ko makikita ko na sa wakas si Lola." Matapos ang maraming taon, mukha pa rin siyang isang 8 taong gulang na bata. At, ang kanyang ngiti. Ang kanyang tawa, ang ganda nila gaya ng dati. Sagot ni Chester, dahan-dahang humina ang boses niya habang maraming dugo ang damaloy mula sa kanyang bibig. Makikita ko ito ngayon. Tuldok-tuldok. Nagbabangka siya ng isang bangka. Sinasabi niya sa akin na pupunta kami upang makita ang paglubog ng araw ng magkasama. Kami, sa wakas ay muling magkakasama kami. Napakaganda. Idinagdag ang naghihingalong Chester, ang kanyang nanginginig ay dahan-dahang humina at humina. Tuldok-tuldok. Miss na kita. Lola. Iyon ang huling sinabi ni Chester habang ang kanyang kamay ay dahan-dahang lumata. Chester. Sigaw ni Joshua. Gayunpaman, walang halaga ng pagsigaw ang makakatulong. Nakahinga na si Chester ng kanyang huling hininga. Sa kabila ng emosyonal na tagpo, si Tiara mismo ay simpleng lumayo ang tingin. Kahit na si Hendrik ay kinamumuhian sa kanyang tingin habang iniisip niya sa kanyang sarili, well, hindi ba ito mahusay? Upang isipin na ang batang Panginoon ay talagang gagawin ang lahat ng ito upang magalit ang Panginoon ng banal na mangkukulam. Anuman, ngayon na siya ay patay na kung gayon nangangahulugan iyon na ang posisyon ng hinaharap na master ng banal na mangkukulam ay mahuhulog sa, habang nakangisi si Hendrik sa sarili, lumingon si Gerald kay Tiara habang umungol siya, napili na siya upang magsimula ng isang bagong buhay. Tuldok-tuldok. Handa na si Chester na simulan ang paggawa ng mabuti pagkatapos ng lahat ng maling nagawa niya. Paano mo magawa isang bagay na tulad nito sa iyong sariling apong may kaugnayan sa dugo?
Karapat-dapat siyang mamatay dahil sa pagiging kaiya-hiya sa banal na mangkukulam. Sagot ni Tiara sa galit na si Gerald. Alam mo, narinig ko mula kay Chester na ikaw ang pumatay kay Lola Dean. Isa kang masamang matandang babae. Tiyak na mamamatay ka sa isang pangit na kamatayan isang araw. Sumpa ni Gerald. Ano? Ikaw, papatayin kita. Umungol kay Tiara sa sandaling marinig niya ang mga salitang matandang babae. Iyon ang huling bagay na nais niyang tukuyin. Tulad ng paggalit na sana ng matandang babae papunta kay Gerald, isang itim na kotse, na kinilala ni Gerald na isa sa mga Yunwick, ang huminto sa malapit sa kanila. Kasunod nito, agad na lumabas ang driver ng kotse bago sumigaw, mangyaring sandali lang. Isang nasasakop ng mga Yunwick. Paano mo tatangkaing pigilan ako? Sagot ni Tiara na nakakunot ang noo. Nais kang makita ni Lady Kaina. Ano? Kaina? Sino sa tingin niya kahit sino siya? Paano ba ako naglalakas loob na utosan niya ako? Ungol ni Tiara, ang kanyang galit na galit sa puntong ito. Mangyaring huwag magalit, Master Tiara. Bago ang ano paman sinabi sa akin ni Lady Kaina na ipakita ito sa iyo. Sinabi niya na mauunawaan mo sa sandaling buksan mo ito. Sabi ng driver habang hinahagis niya ang isang kahon kay Tiara. Nahuli ito, binuksan ito ni Tiara upang makita kung ano ang big deal. Pagkalipas ng mga segundo, subalit, ang kanyang katawan ay agad na nagsimulang manginig ng ligaw habang nanlalaki ang kanyang mga mata. Panipi tuldok. Susunod ako sa iyo upang makilala si Lady Kaina. Sagot ni Tiara habang yumuko kaagad. Anumang nakita niya sa kahon na iyon, dapat itong maging napakalaking pagkuha ng kumpirmasyon na kailangan niya. Ang driver ay tumingin kay Gerald bago sabihin, tungkol sa iyo, G. Crawford, tinanong ni Lady Kaina kung napagpasyahan mo na. Kung hindi ka pa rin sigurado tungkol dito, sinabi sa akin na iwan ka upang makitungo sa pangalawang Panginoon ng Holy Witchcraft. Kung gayon sabihin sa kanya na kahit na mamatay ako, papahirapan ko siya habang buhay. Hindi niya makuha kung ano ang gusto niya. Sagot ni Gerald, ang nag-iisang taong nakakaalam na si Zeus ang tinutukoy niya. Pagaling. Ikaw ang bahala sa batang Panginoon Gerald pagkatapos pangalawang Panginoon. Gayunpaman, bawal kang pumatay sa kanya. Sabi ng driver habang nakatingin kay Hendrik. Habang si Hendrik mismo ay hindi kailanman tumingin sa mga Yunwicks, nakikita kung gaano kinilabutan ang master ng Holy Witchcraft na kasalukuyan, hindi siya naglakas loob na sumuway. May isang bagay na gusto niyang tanungin kay Gerald. Kabanata 1171. Sa nasabing iyon, iniutos ni Hendrik na si Gerald ay maaresto. Hindi nagtagal, natagpuan ni Gerald ang kanyang sarili sa loob ng isang lihim na silid kasama si Hendrik. Sabihin mo sa akin, Gerald. Tuldok. May kamalayan ka bang anumang mga lihim na diskarte upang matanggal ang sinaunang pangkukulam? Malamig na tanong ni Hendrik. Mga sikretong diskarte. Ngayon bakit ko malalaman ang anupaman? Kung sa bagay, ang mga ganoong diskarte ay tinuturo lamang sa mga nasa loob ng Holy Witchcraft, hindi. Casual na sagot ni Gerald habang nakabelang ang tingin kay Hendrik. Mabuti mong itigil ang paglagay ng kilo sa harap ko, ang bata mo. Aaminin ko na gumamit ako ng isang lihim na sinaunang pamamaraan ng pangkukulam sa katawan ni Chester noong una. Tuldok. Ang partikular na pangkukulam na laso ng puso ng isang tao, na ginagawa silang kumilos sa sira-sira, hindi makatuwiran, at matinding paraan. Matapos ang isang mahabang tagal ng panahon, sinabi ng tao ay kalaunan ay mamamatay mula sa pagkabaliw. Maswerte akong napagtagumpayan ng isang sinaunang pamamaraan, alam mo. Ano man nang makita ko ulit si Chester kanina parang binuhat ang mangkukulam na ipinatong ko sa kanya. Habang nagawa niyang magkaroon muli ng kanyang kamalayan, natutuwa ako na pinatay pa rin siya ng matandang babae sa isang solong suntok. Kung hindi man lahat ng aking plano ay para sa wala. Ungol ni Hendrik habang sinus ilaw niya si Gerald. Kinuha ang kwelyo ni Gerald pagkatapos ay idinagdag niya, ngayon bilasin mo at iluwa ang katotohanan. Kung hindi ikaw kung gayon may iba pa ba sa iyo na bihasa sa mga sinaunang lihim na diskarte? Sa totoo lang, may napansin si Gerald na kakaiba tungkol kay Chester noong na-corner lang siya sa kakahuyan. Matapos magamit ang kanyang kakayahang magbasa ng isip kay Chester, napagtanto niya na si Chester ay hindi isang taong may masamang ugali. Sa kaibahan, tila siya ay patuloy na nagsisisi at nagtapat sa kanyang mga kasalanan. Kasabay nito, napansin din ni Gerald ang isang panloob na demonyo sa loob niya na nais na simpleng kumilos ng hindi mapigilan. May isang bagay na hindi nararamdaman na tama tungkol doon. Pagkatapos ng lahat, habang ang mga traumas sa pagkabata ay maaaring tiyak na may ugnay sa pagkakaroon ng matinding damdamin o damdamin, ang mga bagay na nadama ni Gerald sa loob ng Chester ay nasa isang bagong antas. Noon ay napagtanto ni Gerald na may isang taong gumamit ng pangmangkukulam sa puso sa kanya.
Ang gayong pangkukulam ay nakakalason sa mga nahihirap at ang pamamaraan ay maaaring gamitin sa anumang bahagi ng katawan. Kung ang isang tao ay hindi bihasa sa pamamaraan o kung hindi nila alam ang tungkol sa pagkakaroon nito sa una, kahit na ang isang master na may kasanayan sa mga lason ay hindi masasabi kung ang isang tao ay naghihirap mula sa pangkukulam. Gayunpaman, dati nang nagturo si Finlay at ipinasa ang lahat ng kanyang mga kasanayan kay Gerald. Bilang isang resulta, mas bihasa si Gerald sa mga lason mula noong nakatanggap siya ng lehitimong pagsasanay sa kanila. Anuman ilang oras pagkatapos ng pangyayaring iyon, nakakita si Gerald ng pagkakataong alisin ang lason mula sa katawan ni Chester. Gayunpaman, pinigilan niya ang pagsabi sa Chester tungkol dito dahil nais lamang niyang sabihin sa kanya ang tungkol dito sa sandaling ganap na siyang nakabawi. Gayunpaman, iyon ang dahilan kung bakit tinrato ng husto ni Gerald si Chester. Kung hindi dahil sa lason, medyo may simple at mabait na personalidad si Chester. Ngunit walang pakinabang ang pag-iisip tungkol sa lahat ng ito ngayon. Tuldok-tuldok. Si Chester ay wala na sa mga nabubuhay. Namatay siya dahil kay Gerald at si Hendrik ang siyang nagtaguyod sa kanya. Sa pag-iisip tungkol doon, lumingon si Gerald upang masilaw ang mga punyal kay Hendrik, napakalawak na hangarin sa pagpatay na makikita sa kanyang mga mata. Hindi lamang ikaw ay tumatanggi na sagutin ang aking katanungan, ngunit ngayon ay nakatingin ka pa rin sa akin ng napapatay. Gawin mo gusto mo. Marami akong mga paraan upang magsalita ang isang taong walang silbi tulad mo. Habang hindi kita kayang pumatay kaya pa rin kitang maghirap sa pamamagitan ng pagpapahiya sa iyo hanggang sa punto na tiyak na mas gugustuhin mong maging patay kaysa mabuhay. Idineklara ni Hendrik habang nanlalaki ang kanyang mga mata. Men, tawiin mo siya bago tumambay sa pantalan. Ilalagay siya roon bilang isang exhibit para sa 10,000 ng mga tao. Hayaan lamang siyang pabayaan sa sandaling handa siyang mag-fess up. Utos ni Hendrik habang tumatawa ng malakas. Mabilis na pagsunod, natagpuan ni Gerald ang kanyang sarili sa lupa nang magsimulang itali ang mga kamay ni Hendrik sa kanyang mga kamay sa likuran niya. Totoo sa mga utos ni Hendrik, hindi nagtagal ay nabitin si Gerald para makita ng lahat sa daungan. Totoo rin sa mga sinabi ni Hendrik, isang halos walang katapusang bilang ng mga naglalakad ay agad na kinilala kung sino siya nang dumaan sila sa kanya, na hinihimok ang marami na maglaan ng oras upang matitigan at talakayin ang kasalukuyang kalagayan ni Gerald. Oh Diyos, hindi ba iyon si G. Crawford? Ang impyerno ay nangyayari. Paano rin siya napunta sa isang paumanhin? Kaya sigurado akong narinig mo na ngayon kung gaano kasenggit ang panloob na komite ng Holy Witchcraft, tama ba? Kita mo, si G. Crawford ang tumuklas ng kanilang kasinungalingan at inilantad sila. Dahil sa kanyang mga aksyon, ang batang Panginoon ay naging isang bagong dahon at inihayag pa ang kanyang pag-alis mula sa Holy Witchcraft. Mula noon kinuha daw ni G. Crawford ang batang Panginoon sa ilalim ng kanyang pakpak. Alam mo, si G. Crawford ay hindi nagbigay ng kakulangan ng mga proyektong nakabatay sa ekonomiya para sa pamilyang Yunwick. Tuldok-tuldok. Sa katunayan, gumawa pa siya ng pagkukusa upang mamuhunan at magsimula ng maraming mga proyekto sa pag-unlad sa Mount Home Island. Maaari mo nang masabi na si G. Crawford ay isang mabuting tao mula sa lahat ng kanyang nagawa. Paliwanag ng isang dumadaan. Habang malinaw na tinignan nila siya ng positibo, wala sa mga tumatalakay kay Gerald ang naglakas loob na magsalita ng malakas. Pagkatapos ng lahat, mayroong 2 tagapag-alaga mula sa Holy Witchcraft na nagbabantay kay Gerald, at alam ng lahat na ang mga mula sa angka na iyon ay bihasa sa pangkukulam na madaling magamit upang pumatay sa iba. Bagaman alam nila na ang pagtatangka upang iligtas siya ay tiyak na magbabaybay ng problema, marami sa mga naglalakad ay pinili na manatili doon. Sa kanila, dahil hindi nila ito aktibong makakatulong sa kanya, ang pagpapanatili sa kanya ng kumpanya ang susunod na pinakamagandang bagay. Sa oras na iyon, isang kotse ang dahan-daang nagmaneho sa lugar. Miss Keina, tingnan mo. Si G. Crawford. Bulalas ng gulat na driver nang makita niya kung sino ang naangat sa port. Narinig iyon, agad niyang pinagsama ang mga bintana ng sasakyan upang tingnan ang sarili. Naturally, ang paningin ni Gerald sa ganoong kondisyon ay nakaramdam siya ng lubos na pagkabalisa. Habang siya ay labis na tinukso na ibababa kaagad kay Gerald, agad niyang pinapaalalahanan ang kanyang sarili na ang kanyang kasalukuyang sitwasyon ay medyo perpekto para sa plano niyang mag-ehersisyo. Sa kanyang pag-iisip, nabuod niya na matapos dumating si Gerald sa puntong hindi na niya kaya ang kahihiyan, kalaunan ay mapagtanto niya na siya lamang ang taong tunay na nagmamalasakit sa kanya. Sa puntong iyon tiyak na pipiliin niyang lumapit sa kanya na humihingi ng awa. Para sa kanyang plano na magkatotoo, alam niya na kailangan niyang tiisin ang kanyang sariling sakit kahit na ito ay gumawa ng bahagyang pagkabalisa sa kanya. Ganito talaga. Well, wala siyang kinalaman sa amin. Magpatuloy ka, sagot ni Keina habang nakapikit.
Hindi matapang na antalahin ang pagsakay sa kotse, sumunod lamang ang driver at nagmaneho. Samantala, iniisip ni Gerald sa kanyang sarili, kailangan kong mabilis na mag-isip ng isang paraan upang mabawi ang aking lakas. Kung magpapatuloy ito, tiyak na mamimiss ko ang pangako ng banal na tubig. Gayunpaman, kahit na makatakas ako, wala akong totoong paraan ng pakikipag-ugnay kay Lolo. Lumipas ang mga oras at maya-maya, gabi na. Kabanata 1172. Sa puntong iyon, dahil sa takot na ang mga mula sa loob ng karamihan ng tao ay magtatangkang iligtas si Gerald, ang dalawang tagapag-alaga, na tinalakay na bantayan si Gerald, ay mabilis na tinaboy ang sinumang pumili na manatili sa likuran. Bilang isang resulta, natahimik lamang ang natira nang tumingin si Gerald sa buwan sa langit na hating gabi. Sa buong hapon kanina, nanatiling nakatuon si Gerald sa pag-iisip ng isang paraan upang mapalaya ang kanyang selyo. Pagkatapos ng lahat, hindi lamang ang orasan ay nakakakuha, ngunit si Gerald ay may napagtanto din mula sa pagkamatay ni Chester. Ang pagiging iyon, hindi niya pinapayagan ang sinumang iba pa sa paligid niya na maghirap ng anumang pinsala o mamatay dahil sa kanya. Sa pag-iisip na iyon, kalaunan ay nakagawa siya ng isang pamamaraan upang masira ang kanyang mga selyo. Bumalik noong una niyang natagpuan ang Diyos, nakakita si Gerald ng isang hugis singsing na jade pendant na nakapaloob sa kanyang mga alaala sa kanyang isipan. Bagaman mayroon siyang mga alaala sa pag-aaral ng maraming mga bagong kasanayan, sa kabila ng dating pagtatangka na gamitin ang mga kasanayang iyon para sa kanyang sarili, napagtanto ni Gerald na maaari lamang niyang magsanay ng isang maliit na bahagi ng mga kasanayan. Anuman, habang nag-iisip ng mga paraan upang alisin ang kanyang selyo ng mas maaga, naalala ni Gerald ang isang diskarte sa pagsasanay na sa palagay niya madali at mabilis na payagan siyang palayain silang lahat. Gayunpaman, ang nasabing pamamaraan ay masama din sa kalikasan, at kung ang gumagamit ng pamamaraan ay hindi maingat, madali silang masisira matapos makatanggap ng ganoong lakas ng lakas. Ano pa, ang pagpapatupad ng pamamaraan ay medyo malupit din kahit para sa mga pamantayan ni Gerald. Dahil dito, ginugol niya ang marami sa kanyang natitirang oras sa pag-iisip kung dapat ba niyang gawin ang panganib at gumamit ng isang mapanganib na pamamaraan. Kahit na matapos ang medyo kaunting oras, gayunpaman, alam ni Gerald na sa huli, wala siyang pagpipilian. Walang simpleng paraan, at alam niya na hindi niya kayang payagan na may mangyaring masamang mangyari kay Joshua at sa iba pa dahil sa kanyang pag-aalanggen. Gayunpaman, upang magamit talaga ang diskarteng ito, kinailangan muna ni Gerald na sanayin ito ng ilang oras, kaya't naisip niya na ang hating gabi ang magiging pinakamahusay na oras upang magawa ito. Sa pagkakaroon ng mga alaala ni Gerald sa diskarteng ipinaloob sa kanyang isipan, alam niyang hindi ito magiging mahirap para sa kanya na magsanay nito. Ngayon na ang hating gabi ay narito, nadama ng determinadong kabataan na oras na nasinimulan niya itong gawin. Dahil naiwan siyang nakabitin sa gitna ng hangin ngayon, pasimpleng ipinikit ni Gerald ang kanyang mga mata at nagpapahinga habang sabay na ginagalaw ang daloy ng mga meridian sa kanyang katawan alinsunod sa mga landas na ipinakita sa kanya ng kanyang mga naimplang alaala. Mabilis sa isang linggo mamaya, sa wakas ay natukoy ni Gerald na handa na ang kanyang kaluluwa. Panahon na rin ngayon para kay Gerald na gamitin ang Dawnbreaker. Halika, Dawnbreaker. Utos ni Gerald sa isipan niya. Halos madalian, ang itim na talam ay lumipad mula sa manggas ni Gerald at mabilis na hiniwa ang lubod na nagbigki sa kanya sa buong oras na ito. Ngayon ay napalaya mula sa kanyang mga pagpipigil, si Gerald ay nahulog sa lupa, halos mawala ang kanyang paa dahil ang kanyang katawan ay bahagyang mahina pa rin. Habang naglabas ng mahabang buntong hininga si Gerald, bigla niyang narinig ang isang taong umutya, "The hell? Paano masira ang mga lubid?" Hawakan, mukhang may kasama siyang sondang sa buong oras na ito. Sa kabutihang palad, ang pangalawang Panginoon ay nagpadala ng 7 sa amin upang bantayan ka, 24 na oras sa isang araw. Kung hindi man, tiyak na nakatakas ka. Matapos i-slide ang Dawnbreaker pabalik sa kanyang manggas, lumingon si Gerald upang tumingin sa 7 nakasmiring na lalaki mula sa Holy Witchcraft na lahat ay nakatingin sa kanya habang dahan-daang lumapit sa kabataan. Sa kabila ng pagiging malupit ng kanyang mga sumusunod na pagkilos, nakumbinsi na ni Gerald ang kanyang sarili na ginagamit lamang niya ang diskarte dahil sa walang ibang paraan upang masira ang mga selyo. "Hoy, bata ka! Tataliin mo ba ang iyong sarili o kailangan mo ba kaming gawin para sa iyo? Ipapaalam ko sa iyo na nagmamakaawa ka lang ng gulo sa pamamagitan lamang ng pagtatangka upang makatakas." Sinabi ng pinuno ng mga kalalakihan habang nagpatuloy siya sa paglalakad kay Gerald sa isang walang pag-alalang paraan, na hangad na bigyan ang kabataan ng ilang banayad na sampal sa mukha upang magturo sa kanya ng isang aralin. Sa sandaling nasa saklaw na ang pinuno, subalit, kaagad na hinawakan ni Gerald ang ulo ng kanyang tagapag-alaga bago ilabas ang diskarteng kanyang ginagawa sa buong linggo. Sa sandaling iyon, maririnig ang isang surreal at bahagyang panginginig na tunog.
Sa madaling panahon, ang hiyawan ng tagapag-alaga ng sakit ay idinagdag sa halo. Sa 6 na iba pang mga tagapag-alaga, mukhang isang malaking puwersang pagsipsip ang pinatuyo ang kanilang pinuno, na naging sanhi ng kanyang katawan na mabilis na magsimulang kumubkob habang lumubog ang kanyang pisngi na ang kanyang namumutla na mukha ngayon ay kahawig ng isang bungo higit sa anupaman. Ang balat ng kanilang pinuno ay agad na naging isang kulay itim na itim habang nagpatuloy ito sa pag-urong hanggang sa isang punto kung saan nananatili lamang ang mga abo. Paglabas ng kanyang mahigpit na pagkakahawak sa mga abo, lumingon si Gerald upang tignan ang 6 na nagsisigaw na mga lalaki na pawang naparalisa sa takot matapos masaksihan ang mga katatakutan na mayroon si Gerald nakatuon lamang mismo sa kanilang mismong mga mata. Kabanata 1173. Ang masasamang pamamaraan na ito ay kilala bilang Soul Eater, at sa paggamit nito, mabilis na naalis ni Gerald ang sigla ng kanyang biktima na ginawang sarili niya. Naturally, nangangahulugan ito na mas maraming mga kaluluwang kanyang hinigop, mas maraming lakas at lakas ang makukuha niya. Wala sa mga tagapag-alaga ang umaasa kay Gerald na magtataglay ng gayong nakayayamot na kasanayan, ngunit huli na para sa kanila upang makatakas. Sa parehong pamamaraan, mabilis na natanggap ni Gerald ang sigla ng 6 na natitirang mga lalaki, na nagre-resulta sa bawat isa sa kanila ay naging mga tambak na alikabok lamang. Matapos makumplito ang gawa, ang mabangis na pagpapasya ay sumilaw sa mga mata ni Gerald habang nakatingin sa malayo. Habang nakuhang muli niya ngayon ang halos 30% ng kanyang lakas, alam na alam ni Gerald na kahit sa kanyang kasagsagan na lakas, hindi pa rin siya magiging tugma para kay Kainan ng isang long shot. Sa pag-iisip na iyon, alam niya na kailangan niyang lumayo mula sa Kaina hanggat maaari. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang kasalukuyang prioridad ay upang hanapin pa rin ang tunay na babaeng nakaputi. Kahit na, sigurado si Gerald na hindi ito magiging ganito kadali dahil si Kaina ay may mga supernatural na kapangyarihan. Matapos itong pag-isipan, nagpasya siyang maghanap para sa Master Ghost upang makakuha ng isa pang pagbabasa mula sa kanya. Pagkatapos ng lahat, hanggang sa puntong ito, lahat ng hinulaan ni Master Ghost ay nagkatotoo. Tungkol sa matandang marka na sinabi sa kanya ng Master Ghost na tumira muna bago maganap ang kanyang susunod na pagbabasa, alam ngayon ni Gerald na si Kaina ay marahil ang tao na hinulaan ng nakaraang sesyon ng panghuhula na magkita siya. Dahil talagang may kakayahang mahulaan niya ang lahat ng mga kaganapang ito, tiyak na makakapagbigay ng mahusay na lead ang Master Ghost para sa susunod na hakbang ni Gerald. Anuman, dapat kong isave muna ang Panginoong Fenderson at ang iba pa bago umalis. Napaisip si Gerald sa kanyang sarili habang siya ay agad na nagsimulang magtungo patungo sa lupain ng Holy Witchcraft. Ang pangalawa ay nakarating siya sa paanan ng bundok, kaagad na pinahinto ni Gerald ng isang tagapag-alaga na sumigaw, "Halt! Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Sa palagay mo madali kang makakapasok sa Holy Witchcraft." Gayunpaman, hindi pinaplano ni Gerald na mag-aksaya ng anumang oras. Masidhing matulin, mapagpasyang tumakbo siya patungo sa tagapag-alaga bago agad na binali ang kanyang leeg. Nang makita iyon, ang iba pang mga tagapag-alaga ay nanlaki ang kanilang mga mata sa sobrang takot. Nasaan si Hendrik Tyndall? Malamig na tanong ni Gerald habang hawak ang isa sa mga tagapag-alaga, ang pangalawang Panginoon ay umiinom kasama ang kanyang mga kaibigan sa mansyon. Nauutol na bantay. Kumusta naman si Lord Fenderson at ang iba pa? Saan sila nakulong? Sa pagpindot ng aura ni Gerald at kung gaano siya naging matindi sa pag-snap sa leeg ng iba pang mga segundo ng tagapag-alaga ng mas maaga, alam ng batang bantay na ang kanyang buhay ay nakabitin sa isang sinulid sa sandaling iyon. Sasabihin ko sa iyo ang totoo ngunit bilang kapalit huwag mo akong patayin. Sumang-ayon. Samantala, si Hendrik ay naglalaro ng baraha kasama ang ilan sa kanyang mga kaibigan sa loob ng mansion. Sa buong buhay niya, ang lalaki ay mayroong 3 bagay na pinakamamahal niya. Bukod sa kanyang pagkahumaling sa sinaunang pangkukulam, mahal din ni Hendrik ang magagandang kababaihan at paglalaro ng mahjong pati na rin ang mga card. Paimpel niyang sinamba ang kapanapanabot na kapaligiran na dala ng paglalaro ng mahjong at cards. Dahil dito, binago ni Hendrik ang kanyang malaking sala sa isang mahjong at cards room. Siyempre, mayroon din siyang lugar sa gitna ng silid na partikular na itinalaga para sa maraming magaganda at malalandi na mga kababaihan na sumayaw habang nakikipaglaro siya sa kanyang mga kaibigan. Si Hendrik mismo ay kasalukuyang sobrang komportable at ganap na isinasawsaw sa kapaligiran. Gayunpaman, hindi nagtagal, maririnig ang malakas na slam ng isang pinto na naging sanhi ng pagguhit ng kanyang pansin sa tunog. Mula sa inuupuan niya, nakita ni Hendrik ang isang binata na naglalakad sa silid bilang isang tagapaglingkod na nakahawak sa balikat ng binata na tinangkang pigilan siya sa pagpasok. Gayunman, malinaw na nabigo ang alipin sa kanyang pagtatangka habang hinihila lamang siya ng binata sa silid din. Nang makalapit na ang binata, hindi mapigilan ni Hendrik na makaramdam ng pagkabigla nang mapagtanto niya kung sino talaga ang binata.
Si Gerald iyon sa lahat ng tao. Kaya ikaw ang walang halaga na basurahan. Hindi ko talaga inasahan na makakatakas ka. Hindi pinapansin iyon upang isiping tunay na napunta ka rito upang maghanap muli ng iyong sariling kamatayan. Binasted si Hendrik bago magpatuloy sa kanyang laro ng cards. Nakipaglaban na siya laban kay Gerald dati kaya't alam niya na hindi ganon kakapangyarihan si Gerald tulad ng inilarawan sa kanya ng iba. Iyon din ang dahilan kung bakit siya nag-uugali ng labis sa kabataan. Nakikita kung gaano kalmado si Hendrik, ang kanyang mga kaibigan ay hindi man lang nag-abalang kumilos at nagpatuloy sa kanilang laro. Ito ay maliwanag na lahat sila ay tinatrato si Gerald tulad ng wala siyang iba kundi isang biro. Kaya't ang kasumpa-sumpang G. Crawford. At dito naisip ko na siya ay magiging isang makapangyarihang tao. Tulad ng nangyari, siya ay isang bata lamang. Ini siya ng isa sa mga lalaking nakikipaglaro kay Hendrik. Kasunod nito, isang binata na may mapaatla ang kutis na nakatayo sa likuran ni Hendrik sa buong panahong ito, ay nagsabi, kaya ito ang taong pumatay sa batang Panginoon. Paano ganap na perpekto? Nagpaplano akong magtungo sa daungan ng isa sa mga araw na ito upang tingnan kung gaano siya kaawawang nakabitin doon, alam mo. To think na nagawa niyang makatakas pa ay nagpas siyang ipakita ang kanyang sarili sa amin. Mangyaring payagan akong ibaba muna siya bago mo siya harapin sa susunod, ama. Nakikita kung gaano kabastusan ang ekspresyon ng kanyang anak, simpleng sinabi ni Hendrik na, napakahusay, ngunit mag-ingat na huwag siyang patayin. Ang pagpapanatili sa kanya ng buhay ay kapaki-pakinabang sa akin. Panipi. Kabanata 1174. Pagkuha ng pag-aproba ng kanyang ama, ang binata pagkatapos ay nagsimulang maglakad patungo kay Gerald at sa isang mapanghamak na tono, kinamumuhian niya, inaasahan kong alam mo na may pagsumit lamang pagdating sa ating sagradong banal na mangkukulam, binata. Hindi pa nagkaroon ng puwang para sa anumang negosasyon sa nakaraan o magkakaroon pa man sa hinaharap. Sa pag-iisip na iyon, dahil malinaw na narito ka upang humingi ng isang kompromiso, nagkamali ka na. Dahil dito, tuturuan kita ng isang aral na hindi mo makakalimutan. Makikita natin kung sasabihin mo sa wakas sa aking ama kung ano ang gusto niyang malaman kapag tapos na ako sa iyo. Matapos ang isang malakas na tawa, inilunsad niya ang kanyang sarili patungo kay Gerald. Gayunpaman si Gerald ay mas mabilis na ngayon kaysa sa kanya. Sa isang mabilis na paggalaw, hinawakan niya ang ulo ng binata bago ito wasain sa katawan niya. Ang iba ay maaaring mapalaki lamang ang kanilang mga mata sa hindi makapaniwala habang ang pinupuno na katawan, na ngayon ay nag-agos ng isang bukal ng dugo mula sa leeg, ay bumagsak sa lupa. Ano? Angal ni Hendrik habang itinapon ni Gerald ang ulo ng kanyang anak na pinanatili pa rin ang isang nakapirming ekspresyon ng gulat sa gilid. Sa sandaling iyon, wala sa mesa ang naglakas loob na gumawa ng isang galaw sa kanilang napakalaking pagkabigla. Si Hendrik mismo ay sabay na nagkagulo, namimagati, at labis na nasaktan ng puso ng biglaang pagbago ng mga pangyayari. Hindi masyadong nagtagal, nagawa niyang mag-snap out dito at sa pangalawang ginawa niya, tumayo siya kaagad na nanginginig. Ang labis na namimagating lalaki ay nakaramdam ng matinding kirot mula sa kanyang sumasakit na puso habang sumisigaw, anak ko. Totoong hindi niya inaasahan na magtataglay ng gayong lakas si Gerald. Gayunpaman, huli na ang lahat para sa panghihinayang ngayon. Pinatay na ni Gerald ang nag-iisa niyang anak na lalaki. Nasa oras na iyon nang mapuno ng hiyawan ang silid habang ang mga sumasayaw na batang babae sa wakas ay kumalas mula sa kanilang kinikilabutan na estado at kaagad na nagsimulang kumalat upang makalabas doon. Kahit na ang alipin na kanina pa sinusubukan na pigilan si Gerald na pumasok ay agad na tumalikod upang tumakbo matapos masaksihan ang nakakakilabot na lakas ni Gerald. Sa sobrang pagkadismaya niya, ilang hakbang lang ang layo niya nang maramdaman niya ang kamay ni Gerald sa kanya. Ang takot ang huling damdamin na naramdaman niya nang huminga ng malalim si Gerald. At tulad nito, naramdaman ng tagapaglingkod na parang milyon-milyong mga maliliit na pagsabog na sabay na nagaganap sa buong katawan niya. Bagaman siya ay nakatayo pa rin sa lugar, ang iba ay nakamasid sa takot habang ang isang kakaibang pulang ulap ay nagsimulang tumakas mula sa bawat butas ng kanyang katawan. Sa oras na ang pag-atake ni Gerald, ang katawan ng batang alipin ay tila nasipsip ng tuyong at ngayon ay wala na kundi isang mabuong itim na bangkay. Paano ganap na nakakatakot at malupit? Natatakot sa kamatayan sa lahat ng ito, ang away o likas na flight ng bawat isa ay agad na na-trigger. Takbo, kailangan nilang alisin ang impyerno sa lugar na ito. Sa sandaling iyon lamang ang naiisip sa isip ng mga na mas maaga sa paglalaro ng mga baraha kasama si Hendrik. Alam nilang lahat na si Gerald ay narito upang maghiganti kay Hendrik, at kahit na siya ay isang mabuting kaibigan nila na maaari nilang makipaglaro, walang paraan sa impyerno na manatili silang kasama niya dito ngayon, lalo na pagkatapos nakikita kung gaano kalungkot ang pagkamatay ng alipin at anak ni Hendrik.
Kahit na ang mga kalalakihan ay nagsimulang tumakbo sa lahat ng direksyon, umaasang makatakas, ito ay isang walang kabuluhang pagsisikap upang masabi lang. Kung sa bagay, balak na ni Gerald na patayin ang lahat dito ngayong gabi. Anuman, maaari silang maghintay. Kung sa bagay, nakatayo ngayon sa harapan niya ang mamamatay tao ni Chester. Paglingon sa mamamatay tao ni Chester na nakatayo ngayon sa harapan niya, naalala ni Gerald kung paano napuno ng pagkamatay ni Chester si Gerald ng napakalubhang kalungkutan at pagkakasala. Kung sa bagay, namatay lang siya para mailigtas si Gerald. Habang totoo na ang iba sa silid ay walang kinalaman doon, gusto lang ni Gerald na silang lahat ay mamatay dito kasama si Hendrik ngayon, simple lang. Wala sa isa sa kanila ang aalis na buhay ngayong gabi. Sa pamamagitan nito, pinakawala ni Gerald ang Dawnbreaker. Bagaman lahat ay walang alinlangan na mabilis, ang Dawnbreaker ay mas mabilis. Bago pa man makapunta ang sinuman sa kanila sa pintuan, isa-isa, ang mga putol na ulo ay nahulog sa lupa, sinundan ng ilang mga katawan. Habang siya ay napuno ng parehong galit at sama ng loob matapos masaksihan ang pagpatay sa kanyang anak na lalaki, matapos mapanood na pinatay ni Gerald ang lahat ng kanyang mga kaibigan ng walang kahirap-hirap, lahat ng mga dating damdamin ay agad na napalitan ng labis na gulat habang nagsimula siyang manginig ng hindi mapigilan. Ang taong nakatayo sa harapan niya ngayon. Hindi siya ordinaryong tao. Siya ay isang Diyos ng kamatayan. Isang Diyos ng kamatayan na hindi na kailangan pang magpikit o mag-iisip ng 2 beses bago pumatay. At ang kanyang aura. Ano ang isang nakakatakot na aura na pinalabas niya? Ang presyon mula sa aura ni Gerald na nag-iisa sa mga tao na parang isang paparating na kalamidad ay darating. Dahil dito, ang sinumang may bait na tao ay may isip lamang ang makaligtas sa loob ng kanyang sumisindek na presensya. Ngayon ay napuno ng takot, kaagad na lumuhod si Hendrik at hinampas ang noo sa sahig ng medyo malakas bago nagmakaawa ng nanginginig na boses, "Please, G. Crawford. Mangyaring iligtas ang aking buhay." Tuldok-tuldok tandang padamdam. Walang magagawa. Anuman, palagi kang nahuhumaling sa mga sinaunang pamamaraan ng pangkukulam, tama ba? Sa pag-iisip na iyon, sigurado akong gugustuhin mong personal na masaksihan at maranasan ang isa sa mga mas mabisyo at kahilahilakbot na mga sinaunang diskarte. Narito kung paano ito pupunta. Itatanim ko ang pangkukulam sa loob mo, at mula doon, magsisimula itong dahan-dahan na makura ng iyong mga panloob na organo ng paunti, hanggang sa ang iyong loob ay naging bulok na karne. Ngayon ay maaari mong kunin ang natitirang oras na natitira mo upang malaman ito. Sagot ni Gerald habang pinitik ang kanyang daliri, nagpapadala ng isang itim, kumikinang na orb na nakalutang mismo sa lugar sa pagitan ng mga kilay ni Hendrik. Nakikinig sa nakakakilabot na hiyawan ng hapis ni Hendrik habang nakahiga siya sa may takip na bangkay, pinanatili ni Gerald ang isang walang malasakit na ekspresyon habang sinabi niya, "Namatay ka dahil sa akin, Chester. Paghihigantihan kita kung ito ang huli kong ginagawa." Kabanata 1175. Kasunod nito, mabilis na tumungo si Gerald upang iligtas si Lord Fenderson at ang iba pa. Ang mga ito ay dinakip din mula ng balak ni Hendrik na pahirapan sila kung tumanggi pa ring isuko ni Gerald ang mga sinaunang pamamaraan ng pangkukulam pagkalipas ng ilang sandali. Sa kabutihang palad, hindi masyadong personal na nagawa sa kanila ni Hendrik. Gayunpaman, kahit na ang sakit ni Lord Fenderson ay gumaling, lahat ng pagkapagod, takot, at pagpapahirap na naranasan ng 70 taong gulang na lalaki ay malinaw na nagdulot sa kanya. Sa oras na sila ay napalaya, nalaman ni Gerald na si Lord Fenderson ay nakomatos ng ilang sandali. Habang lahat sila ay nagsimulang umalis sa manor, hindi napigilan ng isang pagod at pagod na si Joshua na magtanong, "Speaking of which, Senior, aalis ka ulit pagkatapos nito? Kung nasaan ka, saan ka pupunta sa susunod?" "Hahanapin ko si Master Ghost. Hindi ko na lang maituloy ang pananatili sa Mount Home Island. Huwag mag-alala, sisiguraduhin kong mag-uutos sa ilang mga bantay ng aking pamilya upang ligtas na isama kayong lahat pabalik sa lalawigan ng Salford," sagot ni Gerald na isang bakas ng kawalan ng kakayahan at kapaitan ang nasasalamin sa kanyang mga mata. Napakalakas pa rin ni Kaina para sa kanya na makasama ngayon. Kung hindi siya nakagawa ng mabilis na pagtakas habang makakaya niya, madali niya itong mahuli para sa buong kawalang hanggan. Kung papayagan niya itong mangyari, alam niyang hindi na siya magkakaroon ng pagkakataon na ipagpatuloy ang paghahanap para kay Mila at sa kanyang pangalawang tiyuhin. Upang maiwasan iyon, kinailangan agad ni Gerald na umalis sa lugar na ito. Panipi tuldok. "Senior, ako," habang tinutokso si Joshua na sabihin kay Gerald na nais niyang sumama, matapos itong pag-isipan, naramdaman niya na sa wakas ay magiging pabigat siya kay Gerald, kaya naman pinigilan niya ang pagkumpleto ng kanyang sentensya. Tinapik sa balikat si Joshua at sinabi ni Gerald na, "Alam ko kung ano ang gusto mong sabihin, ngunit mayroon ka ring mahalagang trabaho, alam mo ba? Sina Lord Fenderson at Mindy ay lubhang nangangailangan ng iyong paggamot kung tutuusin.
Tungkol naman kay Jasmine, humanap ako ng paraan upang palayain siya maaga o huli. Ano man, kailangan mo ring umalis muna. Kung nagagawa kong lampasan ang trahedyang ito sa isang piraso, tiyak na siguraduhin kong maglaan ng ilang oras upang lumapit at pagalingin si Mindy at Lord Fenderson sa iyo. Narinig iyon, tumango lang si Joshua bago sabihin, ayos lang. Ingatan mo ang lahat ng iyong ginagawa, nakatatanda. Gagawin ko. Paalam na ito sa ngayon kung gayon. Ingat. Sagot ni Gerald bago tumalikod at mabilis na tumungo sa jungle. Sa isang iglap lang ng mata, nawala na si Gerald sa paningin ni Joshua. Samantala, nagbubuhos si Jasmine ng isang tasa ng ginseng tea pabalik sa Yunwick Manor. Nang matapos siya, inilagay niya ito sa isang lamesa sa sala bago lumingon upang tingnan ang kama. Nakaupo ito ay isang mahinahong nagmuni-muni kay Kaina na nakapikit ang parehong mata. Habang totoong balak ni Kaina na patayin si Jasmine sa simula, pagkatapos ng ilang oras sa kanya at pakinggan ang sasabihin ni Jasmine, si Kaina ay nagsisimulang magustuhan na ang dalaga. Bagaman hindi siya masyadong nagsabi, inaasahan talaga ni Kaina na si Jasmine ay mananatili sa tabi niya sa pangmatagalon. Ang simpleng pakikipag-chat kay Jasmine kapag wala si Kaina o kapag nakaharap siya sa isang mahirap na panahon ay sapat na para sa kanya. Si Jasmine naman, simpleng hindi niya maiwasang makaramdam ng simpatsya kay Kaina. Habang alam niya na si Kaina ay hindi isang mabuting tao, na kapwa sila babae, lubos na naiintindihan ni Jasmine ang sakit ng pagmamahal sa isang tao na hindi pa makakasama ang nasabing tao. Kung sabagay, ganoon din ang naramdaman niya kay Gerald. Kung mayroon man na maunawaan kung gaano kakilakilabot ang pakiramdam na hindi makasama ang kanilang minamahal, magiging ang dalawang ito. Habang iniisip ni Jasmine ang tungkol dito, si Kaina, na nakaupo sa cross-legged sa buong oras, ay biglang binuka ang kanyang mga mata bago tumayo bigla habang sumisigaw, hindi. Nakatakas siya. Halika ulit. Sino ang nakatakas? Tanong ni Jasmine. Sino pa? Pinag-uusapan ko si Gerald, syempre. Sagot ni Kaina habang isang litong ekspresyon ang ipinakita sa kanyang mukha. Nasiliw na niya ang lahat ng kanyang mga Meridian. Paano niya natanggal ang banal na mangkukulam nang wala ang kanyang lakas sa loob? Sa pag-iisip tungkol dito, napagtanto niya na seryoso niya itong minamaliit. Habang patuloy mong tinatanggihan na hindi ka siya, ang iyong katusuhan ay kapareho niya. Napaisip si Kaina sa sarili. Nang marinig iyon, agad na nadama ni Jasmine na parang isang mabigat na pasanin ang naalis mula sa kanyang puso. Pagkakita niyon, lumingon si Kaina kay Jasmine ng isang matagumpay na ngiti bago sabihin, mas mabuti na hindi ka pa masyadong masaya. Hindi siya gaanong nakakadulas sa aking mga daliri. Hindi ngayon. Hawak ko siya ng mahigpit sa tabi ko hanggang sa araw na sa wakas ay maging lalaki ko siya. Matapos sabihin iyon, agad siyang lumabas ng silid at tulad nito, wala na siya. Si Gerald mismo, na may husay sa pagtakas sa ilalim ng tubig, ay umaalis na sa isla sa tulong ng bato na nagtutulak ng tubig. Kabanata 1176. Sa matagumpay na pagtakas sa isla ng Mount Home, agad na tinahak ni Gerald ang daang dagat patungong Langburn Mountain sa Hollymark City. Gayunpaman, hindi nagtagal bago niya napagtanto na may isang taong nakalok sa kanyang aura. Hindi mahalaga kung gaano siya nagtangka upang mapupuksa ang taong sumusubaybay sa kanya, nabigo lamang siya. Tunay ba nakalooban ng Diyos na hindi ko mahanap si Mila at pangalawang tiyuhin? Si Gerald ay naiisip sa sarili na medyo balisa. Anong uri ng napakalawak na supernatural na kapangyarihan ang mayroon kay Kaina? Sa totoo lang, marahil siya lang ang ibang tunay na nangungunang Panginoon na nakilala ni Gerald bukod kay Finlay. Paano ganap na nakakatakot? Sa kabila ng pag-alam kung paano nakasalansan ang mga laban ay laban sa kanya, nagpersige si Gerald, payag na pinapagod ang kaunting lakas na naiwan niya hanggat mayroon pa ring isang kislap ng pag-asa. Bandang 3:00 ng umaga nang dumating si Gerald sa paanan ng Langburn Mountain. Sa oras na iyon, ang taong nakalok sa kanyang aura ay nararamdaman ding mas malapit kaysa sa dati. Alam na maaabutan niya siya kaagad kung nagpatuloy siya sa pagliyod sa paligid, kaagad na sinugod ni Gerald ang bundok. Gayunpaman, ang pangalawang dumating siya sa Langburn Church na iwan siyang ganap na namangha. Ang buong simbahan ay walang laman. Dahil sa kung maalikabok ang lugar, naramdaman ni Gerald na ligtas na ipalagay na ang bawat isa na nakikibahagi sa mga aktibidad dito ay matagal nang lumikas sa gusali. Hindi nais na sumuko nang hindi sinusubukan ni Gerald na hanapin ang anumang mga bakas ng oras sa loob ng simbahan. Sa kanyang pagkadismaya, hindi niya nakita ang isang solong kaluluwa sa loob bukod sa kanya. Paano ito nangyari? Sinabi ni Gerald sa kanyang sarili, mukhang bahagyang nawala at nabawasan habang nakatayo sa silid sa likuran na minsang dinala sa kanya ni Ghost. Ang kanyang kasalukuyang sitwasyon ay katulad ng isang setting kung saan niya nagawang magsimula ng sunog pagkatapos ng labis na paghihirap.
Gayunpaman, bago pa niya masimulan ang pag-init ng kanyang sarili, may nagdaos ng isang palanggana ng malamig na tubig sa buong ibabaw nito. Sa madaling salita, matapos ang napakaraming pinagdaanan, ito ay isang pagpapakita kung gaano nadarama ang pagkadismaya ngayon ni Gerald. Ang nagulat pa rin kay Gerald, gayunpaman, ay malaman na ang ghost at ang iba pa ay biglang umalis. Bakit pa sila umalis sa una? Sa sandaling iyon, biglang narinig ang isang boses na tulad ng bata na tumatawag, Gerald. Tuldok-tuldok. Gerald. Nakakuha ng mataas na alerto halos kaagad na pagtanto ni Gerald na ang tinig na tumatawag sa kanyang pangalan ay nagmumula sa sala. Gayunpaman, kahit na humanap ng lugar sa kanyang isipan, hindi niya nakita ang anumang mga uri ng buhay kahit saan, Gerald. Tuldok-tuldok. Gerald ulit muli ng marahan, malabata na tinig ng marinig ang tili ng kung anong parang gulong. Sa pagtataka ni Gerald, napanood niya ang isang maluwag na tabla na biglang nagsimulang lumipat. Tuldok-tuldok. Pagkalipas ng segundo, isang maliit na robot na uri na ginawa sa isang solong tangkay ng kawayan dahan-daang lumapit sa kanya. Bagaman ito ay tila ganap na gawa sa kawayan, ang robot mismo ay may natatanging hitsura na kahawig ng isang parang buhay na batang babae, sa isang lugar na may edad na 5 na mayroong 2 braids. Ang mga mata nito ay kumikinang na berde, tumingin ito kay Gerald bago tumawag, Gerald. Panipi tuldok-tuldok-tuldok. Oo. Kaya't sa wakas ay narito ka na. Matagal na kitang hinihintay na malapit na akong maubusan ng baterya. Sagot ng maliit na robot. Ano? Hinihintay mo ako? Maaari ka bang magkaroon ng kamalayan? Nagtatakang tanong ni Gerald. Siyempre ginagawa ko. Si Master Ghost ang nag-iwan sa akin dito upang hintayin ka, alam mo. Ako ang kanyang pinaka-espesyal at misteryosong piraso ng trabaho. Sa katunayan, mas matalino pa ako kumpara sa karamihan sa mga computer. Maaari mo akong tawaging Zenny. Ang kasiyahan na makilala ka, Zenny. Mula sa sinabi mo, ipinapalagay ko na hinulaan na ni Master Ghost na pupunta ako rito. Mayroon ba siyang mensahe para sa akin? Tanong ni Gerald. Sa katunayan, kita mo, sa iyong huling pagbisita, humiling si Master Ghost na hulaan ang iyong kapalaran. Gayunpaman, dahil tinanggihan mo ang kanyang alok, hindi eksaktong puwersahin ng Master Ghost ang pagbabasa sa iyo. Bilang isang resulta, sa sandaling umalis ka, lihim na binasa ng Master Ghost ang iyong kapalaran sa pamamagitan ng paggamit ng Siyam na Dragons technique na pamamaraan sa pamamagitan ng paggamit ng mga kopya ng palad na naiwan mo. Matapos malaman ang lahat ng mangyayari, napagtanto niya na ang susunod na mangyayari ay malamang na makakaapekto sa buhay ng hindi bababa sa 100 mga tao sa loob ng simbahan. Bilang isang resulta, ang Master Ghost at ang iba pa ay umalis na matagal na. Gayunpaman, iniwan niya ako upang maipasa ko sa iyo ang ilang mga mensahe. Inaasahan niya talaga na ang kanyang mga salita ay makakatulong sa iyo na malampasan ang iyong kasalukuyang krisis. Paliwanag ni Zenny. Gaano katunayang maalalahanin sa kanya? Inaamin ko ngayon na maaaring ako ay masyadong matuwid sa sarili at mayabang noon. Ano ang nais sabihin sa akin ni Master Ghost, Zenny? Kabanata 1177. Kaya, sinabi ng Master Ghost na habang ikaw ay kasalukuyang nakakulong, hindi ka dapat makaramdam ng pagkabalisa o pag-abala dahil ito lang ang iyong kapalaran na naglalaro, Gerald. Idinagdag din niya na ang iyong kapalaran ay hindi magtatapos sa loob ng 1 araw, at hindi mo rin malulutas ang sagot na hinahanap mo sa iyong puso sa loob ng maikling panahon din. Ang lahat ng ito ay hindi maiiwasan, kaya sa pag-iisip na iyon, ang magagawa mo lamang ay harapin ang lahat ng iyong mga hadlang ng buong tapang. Paliwanag ni Zenny. Narinig iyon, simpleng tumango si Gerald. Nang huli niyang makilala si Master Ghost sa simbahan, binigyan siya ni Ghost ng isang pagbabasa na hindi talaga inintindi ni Gerald noon. Sa kanyang pagtataka, ang lahat ng sinabi ni Ghost na dahan-daang naging totoo sa huli. Sa pag-iisip na iyon, hindi mapigilan ni Gerald na makaramdam ng kaunting panghihinayang at kahihiyan ngayon. Gayunpaman, sinabi din niya na ang iyong natukoy na relasyon ay mas malakas kaysa sa akala mo. Sa sandaling makaharap mo siya at magpas siya na harapin ang kanyang ulo, magtatapos lamang ito na nakakaapekto sa mga tao sa paligid mo. Pinakahihintay ng aking Panginoon ang iyong pagbisita sa pinakamahabang oras, ngunit medyo huli ka na. Kita mo, hindi ka lang niya lihim na nagpapadala ng mensahe sa iyo upang ibahagi ang alam niya. Kung nagawa niya ito, kailangan niyang bayaran ang presyo sa pamamagitan ng pagtanggap ng gantimpala para sa kanyang malaking kasalanan ng paggulo sa kapalaran. Anuman, hindi ganap na imposibleng i-crack ang nakatalagang relasyon na ito. Tandaan na hindi siya isang ordinaryong tao. Sa halip, kabilang siya sa isang tiyak na grupo ng enerhiya. Bilang isang resulta, habang siya ay napakalakas, mayroon siyang sariling nakamamatay na kahinaan, na ang kanyang pagiging aura at tadhana ay nabawasan ng malaki sa pagitan ng 10 at 15 araw ng bawat buwan.
Dahil ang kanyang lakas ay tumanggi sa matarik sa panahong iyon, iyon ang iyong pinakamahusay na pagkakataon at oras upang makitungo sa kanya. Nodong ulit, sinigurado ni Gerald na maitatala ang lahat ng sinasabi ni Zenny. Habang siya ay maaaring humina sa pagitan ng tagal ng panahon, napansin ko na ang aking panloob na lakas ay hindi maaaring saktan siya sa lahat. Sagot ni Gerald na medyo sumimangot. Ngunit syempre hindi. Ang iyong lakas sa loob ay hindi pa dumaan sa bautismo ng langit. Basta alam mo, ang ordinaryong lakas sa loob ay hindi nagtataglay ng aspeto sa pagganap at lakas ng yin mula sa langit. Bilang isang resulta, gaano man kalakas ang iyong panloob na lakas, ito ay magiging ganap na walang silbi laban sa kanya dahil ang kanyang panloob na lakas ay binubuo ng matuwid na lakas na yin mula sa langit. Isang bagay na hindi maikumpara ng ordinaryong lakas sa loob. Dagdag pa ni Zenny, upang sumailalim sa bautismo ng langit, kailangan mo munang makahanap ng isang bato na tinawag na Zerkabsite. Sa sandaling mahahanap mo ito, kakailanganin mong hawakan ito sa iyong parehong mga kamay upang makuha ang kakanyahan ng araw at buwan. Ang bato ay tiyak na makakatulong sa iyo ng malaki at sa lalong madaling panahon, ang iyong panloob na lakas ay maaaring sumailalim sa isang kompletong pagbabago. Zerkabsite. Sa katunayan, ang Zerkabsite ay isang espiritual na bato na ginawa ng parehong langit at lupa. Nakatago ito sa kaibuturan ng mga bundok at nasisipsip nito ang kakanyahan mula sa langit at lupa, ginagawa itong napakalakas. Sa katunayan, ito ang pinakamalakas na yin enerhiya na nagagamit sa buong mundo. Hanggat maaari mong makuha ang bato, tiyak na magkakaroon ka ng mas mataas na pagkakataong maiwasan ang panganib at malagpasan ang krisis na ito sa isang piraso. Ngunit saan nga ba ito matatagpuan? At sa sandaling nandoon ako, paano ko ito mahahanap? Wala talaga akong oras upang dahan-daang hanapin ito dahil mainit na siya sa aking buntot. Talagang na-corner ako tulad ng isang daga sa oras na ito. Sagot ni Gerald, halata sa kanyang boses ang kanyang pagkabalisa. Huwag kang mag-alala, sapagkat nahulaan na ng Master Ghost ang lahat ng ito. Bilang isang resulta, naghanda siya para sa iyo ng ilang mga sukat, Gerald, kaya't mag-focus ka at kunin ang sasabihin ko sa tabi, Gerald. Sabi ni Zenny. Matapos makita ang pagtango nito, ipinaliwanag ni Zenny, kita mo, ang dahilan kung bakit hindi mo siya matatakasan ay dahil ang bango sa iyong katawan ay naiiba kumpara sa isang ordinaryong tao. Dahil dito, hindi mo talaga maiwawaksi at kahit na pinamamahalaan mong gawin ito, madali kanyang mahahanap kahit saan ka magpunta. Sa pag-iisip na iyon, kakailanganin mo munang itago ang yang bango sa iyong katawan bago ka magtungo upang maghanap para sa Zerkabsite. Tungkol sa kung paano itago ang pabango, kakailanganin mong hanapin ang dalawang tao na may malakas na yin physique at sa oras na gawin mo, kakailanganin mong makakuha ng nakapagpapalakas na mga patak ng dugo mula sa kanila, kahit na upang maging matapat, isang solong patak lamang ng dugo mula sa bawat isa sa kanila ay dapat na sapat. Kailangan ng dugo sa dalawang kadahilanan. Una, ang dalawang patak ng dugo ay magiging sapat upang maprotektahan ang iyong panglalaki na pangamoy, pagkatapos ay pinipigilan siyang may-lock sa iyo. Tulad ng para sa iba pang mga kadahilanan, ang dugo ay maaari ding magamit upang maunawaan ang tukoy na lokasyon ng bato. Pagkatapos ng lahat, natural na tutulan ng yin at yang ang bawat isa, kaya sa sandaling makalapit ka sa Zerkabsite, tatanggihan ka ng bato. Kapag nangyari iyon, malalaman mo ng ligtas at madaling matukoy ang lokasyon ng bato. Pagtapos ni Zenny, ano ang isang mazeland na tao, Master Ghost? Ano man, paano ko mahahanap ang isang taong may malakas na pangangatawan na katawan? At ano sa mundo ang nagpapalakas ng mga patak ng dugo? Tanong ni Gerald, tuliro. Sa pagkakaalam niya, kapag inalis ang dugo mula sa katawan ng isang tao, magiging mas patay ito kaysa sa nakapagpapasigla. Nakapagpapalakas ng dugo ay dugo na kusang inalok ng taong hinihiling mo. Sa madaling sabi, kung ang tao ay handang tumulong sa iyo, kung gayon ang kanilang dugo ay tiyak na mananatiling aktibo at espiritual. Kung ang tao ay ayaw, kung gayon ang kanilang dugo ay magiging patay na dugo na hindi na magagamit sa iyo. Patuloy na nagpapaliwanag, pagkatapos ay idinagdag ni Zenny, tulad ng kung saan matatagpuan ang dalawang taong may malakas na pangangatawan pati na rin ang lokasyon ng Zerkabsite, iniwan ng Master Ghost ang 4 na pangungusap mula sa isang tula na nakuha niya sa pamamagitan ng paggamit ng 9 Dragon diskarte sa paghula. Mula sa tula, sinasabing ang lahat sa mga ito ay matatagpuan na nakatago sa loob ng 2 lungsod, kahit na mula lamang ito sa aking pagsusuri. Natatakot akong gawin mo ang karamihan sa pag-uunawa ng mag-isa. Tuldok-tuldok. Ano man, narito kung paano napunta ang tula. Ang mga berdeng burol ay pumapasok sa naiwang mga sinaunang lungsod, ang isang baluktot na willow ay binuhay muli at binago, ang mga estratehiya ay sinalubong ng paulit-ulit na pagkabigo at tagumpay, ang lahat ng mga tao ay nagpupumilit na makahanap ng kabuhayan. Matapos marinig na binigkas ni Zenny ang tula, bumulong si Gerald sa sarili habang iniisip ang mas malalim na kahulugan nito.
Bilang isang tao na nagmula sa kagawaran ng wika at panitikan noong siya ay nasa unibersidad, ang tula ay hindi ganoon kahirap para sa kanya na maintindihan. Makalipas ang ilang sandali, nakapagbuo ng isang sagot sa kanyang isip si Gerald. Kabanata 1178, ang berdeng burol ay pumasok sa mga desyerto na sinaunang lungsod at ang isang baluktot na wilo ay muling binuhay at binago. Ang dalawang magkakaibang pangungusap ay agad na pinapaalalahanan kay Gerald ng isang lugar na kilala bilang Lugaw City na matatagpuan sa pinakatimog na lugar. Tulad ng para sa mga strategist ay natugunan ng paulit-ulit na kabiguan at tagumpay at ang mga tao ay nagpupumilit na makahanap ng kabuhayan, si Gerald ay halos hindi naisipin ang tungkol sa kung ano ang tinutukoy nito. Kung sa bagay, masyadong pamilyar siya sa lugar na iyon. Ang kalahati ng tula na ito ay malinaw na tumutukoy sa Mayberry City, ang lugar kung saan siya lumaki. Kung ang kanyang mga pagbawas ay tama, tila ang tatlong bagay na hinahanap niya ay matatagpuan sa parehong Lugaw City at Mayberry City. Pinag-uusapan, Gerald, sinabi ni Master Ghost na dahil hindi ka pa dumaan sa bautismo ng langit, ang pag-aaway ay hindi maiiwasan sa sandaling makilala mo ang isang taong may malakas na pangangatawan. Kahit na, hindi mo kailangang mag-alala tungkol doon. Nag-iwan si Master ng dalawang charms para sa iyo, at ang una ay makakatulong sa iyo na pansamantalang itago ang iyang enerhiya sa iyong katawan. Sa ganoong paraan, hindi siya makakalok sa iyo ng ilang sandali. Kahit na, dapat kang magmadali sa mga lugar na kailangan mo dahil hindi masyadong magtatagal ang kakayahan ng Jade Charm. Tungkol sa pangalawang alindog ng Jade, tutulungan ka ng isang ito na matukoy kung ang bato ng Zerkabsite ay nasa loob ng lungsod o hindi. Kung nadarama ito sa loob ng lungsod, pagkatapos ay magsisimulang mag-burn ang alindog. Habang ito ay tiyak na makakatulong sa iyo na matukoy kung saan ang bato ay mas mabilis, mayroong isang kondisyon na kailangan mong sundin. Hindi ka pinapayagan na gamitin ang iyong panloob na lakas hanggang sa makita mo ang bato, at talagang binigyang diin ito ng Master. Mangyaring tandaan ang kondisyon na iyon. Ngayon nga wala ka ng masyadong oras kaya bilisin mo at umalis ka na. Sabi ni Zenny. Nang matapos ang kanyang pangungusap, dalawang maliit na kahon ang lumabas mula sa bibig ni Zenny, at sa mga ito, ay ang dalawang charms ng Jade na sinabi niya kay Gerald. Inalis ang dalawang kahon sa kanyang bibig pagkatapos ay sumagot si Gerald, "Got it. Sige, bilisin mo at umalis ka na. Kung hindi man tunay na magiging huli na para sa iyo." Pag-uusad ni Zenny. Pagdating pa lang ni Gerald sa pintuan, nag-freeze muna siya saglit bago lumingon upang tanungin, "Speaking of which, sinabi ba sa iyo ni Master Ghost kung saan siya nagpunta? Paano ko siya mahahanap? Sinabi sa akin ni Master na kung pareho kayong hindi nakalaan na magkita muli, kung gayon walang tunay na dahilan para mag-crosspath kayo. Gayunpaman kung ikaw at ang Master ay tunay na nakasalalay upang muling magsama-sama, sa gayon makikita mo siya muli. Sa totoo lang, hawakan mo, Gerald. Mayroong isang huling bagay na nais ng Master Ghost na sabihin ko sa iyo." Sigaw ni Zenny. "Ano ito? Kailangan mong mag-ingat sa mga tao sa paligid mo. Mag-ingat sa mga nasa paligid ko. Anong ibig mong sabihin?" Tanong agad ni Gerald. Gayunpaman, eksaktong panahon na iyon nang lumabo ang mga unang kumikinang na mga mata ni Zenny. Malinaw na ang kanyang mga baterya ay sa wakas ay namatay. Kahit na may mga katanungan pa siya, alam ni Gerald na hindi na niya kayang manatili pa doon. Ito ay dahil ang pakiramdam ng pagiging nakalok sa biglang nadama paraan mas malakas kaysa sa dati. Nandito siya. Ang pagdurog sa unang alindog ng Jade sa kanyang kamay habang paalalahanan niya ang kanyang sarili na huwag gamitin ang kanyang lakas sa loob, pagkatapos ay mabilis na bumaba sa tapat ng bundok si Gerald. Hindi nagtagal pagkatapos ng isang malakas na bagzo ng hangin ang biglang nagsimulang magluto. Sa isang punto, napakagulo ng hangin kaya ang lahat ng mga bintana at pintuan ng simbahan ay nagsimulang umiling ng marahas. Makalipas ang mga segundo, isang batang babae ang nakatayo sa harap ng simbahan, nakakunot ang noo habang umuungol, gaano kaiba. Sumusumpa ako na maramdaman ko ang kanyang aura ng napakalinaw kani-kanina lang. Paano siya naglaho ng walang bakas? Naturally, ang babaeng pinag-uusapan ay walang iba kundi si Keina. Kabanata 1179. Paano sa lupa niya ito nagawa? Kahit na nagawa niyang makuha muli ang kanyang panloob na lakas, imposible para sa kanya na itago ang kanyang enerhiya mula sa akin. Dapat may tumulong sa kanya upang makatakas. Bakit? Basta bakit may makakatulong sa kanya na iwan ako? Ang taong iyon. Ang taong tumulong sa kanya ay dapat malaman na hindi ko siya maaaring mawala. Ang taong iyon ay tiyak na sinusubukan na salungatin ako sa pamamagitan ng pagpapatuloy sa aking paghihirap. Gayunpaman, hindi kita hahayaang makatakas ka sa akin, Gerald. Kahit na kailangan kong habulin ka hanggang sa dulo ng daigdig. Ungol ni Keina sa sarili habang nanginginig sa di mapigil ang galit, nasasalamin ng kanyang mga mata na duguan ang labis na Cap-Aton.
Ang kanyang napakalawak na hangarin sa pagpatay ay nag-iisa lamang na nagbago sa himpapawid ng labis na ang buong simbahan ay nadama na ito ay pinahiran lamang ng hamog na nagyelo. Sa oras na si Gerald ay sa wakas ay nakarating sa paanan ng bundok, lumingon siya upang tumingin sa Langevern Church sa huling pagkakataon. Tuldok-tuldok. Nalaman lamang na nasusunog na ito. Sa katunayan, naging sunog na ang apoy ay mabilis na kumalat sa buong natitirang bundok. Walang pag-aalinlangan si Gerald na ang lugar na ito ay mapupunta sa mga lugar ng pagkasira sa madaling araw. Kasabay nito, natagpuan din niya ang kanyang sarili na nakadarama ng higit na paggalang kay Master Ghost sa kanyang puso. Pagkatapos ng lahat ng kanyang hula ay laging nagkatotoo. Kahit na ano ang sinusubukang sabihin sa kanya ng Master Ghost sa pamamagitan ng pagsabi kay Gerald na mag-ingat sa mga nasa paligid niya. Ano man ito, alam ni Gerald na hindi siya makakakuha ng agarang sagot kahit na ma-stress niya ito. Hindi nais na pag-isipan ito sa sandaling ito, simpleng ginamit ni Gerald ang dilim ng gabi upang mas ulit siya habang tumatakbo siya hanggang sa pantalan ng Hollymark City. Kahit na hindi pinayagan si Gerald na gamitin ang kanyang lakas sa loob, medyo malakas pa rin siya sa pisikal. Hindi nagtagal, nakarating siya sa daungan. Pagkuha ng isang pampasaherong barko pabalik sa lupa, mabilis siyang sumakay sa isang tren diretso patungong Lugaw City sa sandaling makakaya niya. Makalipas ang 3 araw pagkalipas ng tuluyan ng lumakad si Gerald sa Lugaw City. Ang lungsod mismo ay katulad ng mga maliliit na bayan sa loob ng mga sinaunang kabisera, at ang mga lansangan nito ay may linya ng mga sinaunang mukhang gusali. Mula sa nakikita ni Gerald, mayroon ding kasaganaan ng mga sinaunang tradisyonal na katutubong sining sa loob ng lungsod na iyon. Malinaw na mga halimbawa ng mga ito na nakita ni Gerald sa mga kalsada ay ilang tao na gumaganap ng mga papel na palabas habang maraming iba pa ang nagbebenta ng mga tradisyonal na merienda sa tabi ng kalsada. Sa sandaling iyon, ang isang marangyang hitsura na cowboy ay napahinto sa tabi ng kalye. Nang makita iyon, agad na iniwasan ito ng lahat ng mga naglalakad. Pagkatapos ng lahat, mula sa kung gaano kamahal ang cowboy, maliwanag na ang batang Panginoon o ginang doon ay nagmula sa isang prestihiyoso at maimpluwensyang pamilya. Sa pag-iisip na iyon, wala sa mga naglalakad ang naglakas loob na lumapit sa kanila sa takot na maaari silang aksidenteng makasama sa hindi kinakailangang gulo. Ang bawat tao ay nagpatuloy sa pagmamasid sa sitwasyon mula sa malayo habang ang 2 batang babae na mukhang bata ay lumabas mula sa isa sa mga kotse. Ang mas bata sa dalawa ay mukhang nasa 18, at kahit na ang kanyang hitsura ng kabataan ay walang anumang pahiwatig ng kapanahunan, ang kanyang katawan, sa kabilang banda, ay medyo nakabuo. Tungkol naman sa nakatatandang kapatid na babae, na mukhang siya ay 23, siya ay medyo matangkad at ang kanyang figure ay banal. Dahil sa kanilang napakalawak na kagandahan, mabilis nilang naakit ang pansin ng karamihan, kung hindi lahat ng mga tao sa paligid. Sa kung paano ganap na nakamamanghang kapwa sila tumingin, maraming natagpuan na mahirap na huwag ay lakip ang kanilang mga mata sa mga kagandahan. Ano ang tunay na magandang duo? Naiisip ang lahat ng naroroon. Manalo ka. Condry, tingnan mo. Ang mga titig mula sa mga lalaking iyon ay nakakainis. Walang paraan upang makapagpamili tayo ng masaya sa ganitong paraan. Reklamo ng nakababatang kapatid. Mismong si Condry, na siyang nakatatandang kapatid na babae, ay lumitaw na mas may edad at mas maingat kaysa sa kanyang nakababatang kapatid na babae. Sa pamamagitan ng isang mas kagaya ng ugali na pag-uugali, sumagot siya pagkatapos, kahit na hindi ka nagsasalita, walang makokonsidera sa iyo na walang imek. Ako ay nasa isang masamang pakiramdam kamakailan na kung saan ay kung bakit ka nagpasya na ilabas ka sa pamimili kasama ko. Huwag pansinin ang kanilang mga tingin at mag-enjoy lang tayo sa ating shopping trip. Sa nasabing iyon, ang parehong mga batang babae ay pagkatapos ay dumulas sa mga maskara bago maglakad patungo sa lugar ng pamimili, magkahawak. Sumusunod malapit sa likod ng 2 batang babae ay ilang mga tanod na tinitiyak na magbigay ng mahigpit, babala ang tingin sa mga nakatingin pa rin sa duo. Siyempre, ito ang nagudyok sa mga kalalakihan na mabilis na bawiin ang kanilang mga tingin at lumakad palayo. Kahit na ang kanilang pagdating ay naging sanhi ng isang menor de edad na pangamoy, nagtapos ito ng mas mabilis sa pagsisimula nito, at lahat ay nagpatuloy sa kanilang ginagawa kanina. Nasa paligid iyon noon nang lumabas si Gerald sa isang tindahan ng damit. Nakasuot ngayon ng isang simpleng hanay na mga casual na damit, nagsimula siyang magtungo sa tabi ng kalsada upang bumili ng kanyang mga merienda upang mapaunan ang kanyang tiyan. Kahit na si Gerald ay maruming mayaman, sa pagtatapos ng araw, alam niya na malilinlang lamang niya ang kanyang sarili kung magpapatuloy siyang mapanatili ang kanyang mapagmataas at mapagmataas na panig dito. Kung sa bagay, hindi pa siya naging uri ng tao na nasisiyahan sa pamumuhay ng labis. Kabanata 1180. Ang laging nais na gawin ni Gerald ay upang mabuhay ng isang ordinaryong buhay.
Anuman, ngayon na siya ay nasa Lugaw City, kailangan niyang magsimulang maghanap ng mga taong may malakas na mga pisikal na katawan. Para sa lahat ng alam niya, kailangan niyang gumala sa mga lugar kung saan maraming tao ang nagtitipon. Sa madaling salita, ang mga abalang lokasyon tulad ng mga istasyon ng tren at mataong mga kalsada sa komersyo. Sa pag-iisip na iyon, alam niya na ngayon ay isang magandang panahon sa anumang upang simulan ang paghahanap. Sa nakikita niya, ang Lugaw City ay isang buhay na lugar, at habang naglalakad siya, nakita niya ang ilang mga kwadre na nagbebenta ng maliliit na pendant na dating pagmamayari ng mga ninuno ng mga nagbebenta. Ang ilan sa kanila ay tila nagbebenta ng tila mga radio mula noong mga taon ng 1970 na rin. Habang nakatingin sa paligid, napansin ni Gerald ang maraming tao, sa halip ay nasa sabik na nagtitipon sa isa sa mga pwesto. Kasunod nito, may narinig siyang boses na nagsasabing, "Sir, please. Kailangan ko ng pera agad upang gamutin ang aking may sakit na anak." Alamin na ang jade na ito ay naipasa ng marami sa aking mga ninuno. Kahit na ipinasa ito sa akin ng aking ina, wala talaga akong pagpipilian kundi ibenta ito. Ibinibenta ko lang ito sa 8,000. 8,000, sabi ko. Sa kabila ng malaking karamihan ng tao, si Gerald ay may matalim at tumpak na pandinig, na pinapayagan siyang tumpak na makinig sa boses. Nang maramdaman na mayroong hindi tama, mabilis siyang dumula sa karamihan ng tao upang makita kung ano ang nangyayari para sa kanyang sarili. Ang impyerno. Sinasabi mo sa akin na ang sirang piraso ng jade na ito ay nagkakahalaga ng $8,000. Ipapaalam ko sa iyo na nakita ko ang maraming mga pendant ng jade dati sa aking buhay, kaya madali kong masasabi na ito ay peke lamang. Gaano ka manggahas na subukang lokohin ako? Mula sa kalidad ng bagay na ito, $8 ay magiging isang napakalaking kita para sa iyo. Ngayon na nagalit ka sa akin, gayunpaman, hindi lamang hindi kita bibigyan ng 1 sentimo, ngunit bubugbugin din kita. Idineklara ang mayamang binata habang agad niyang sinisipa ang nagbebenta. Ang nagbebenta mismo ay isang nasa edad na lalaki, at sa tabi niya, nakatayo ang kanyang anak na babae. Hindi nais na alisin ng mayamang binata ang kanyang jade, agad na lumuhad ang lalaki, malinaw na humihingi ng awa. Mula sa naobserbahan niya, nagawa ni Gerald na makuha ang kabuluhan ng sitwasyon. Sa madaling salita, ang lalaki ay lubhang nangangailangan ng pera upang gamutin ang kanyang anak na may malubhang sakit. Bilang isang resulta, ipinagbibili niya ang pendant ng jade na naipasa sa kanya ng kanyang mga ninuno para sa isang mababang presyo lamang upang makakuha ng sapat upang gamutin ang kanyang anak, habang ang isang mayamang binata ay nagustuhan sa nasabing pendant, hindi siya handa na umubuap ang pera na ang lalaki na nasa edad ay ang pagpepresyo nito. Tulad ng kung hindi ito sapat, nagbabanta pa sa kanya ang mayamang kabataan upang kunin niya ng kusa ang pendant. Sa lahat ng mga nangyayari, ang matanda ay talagang walang ibang pagpipilian kundi ang lumuhad at humingi ng awa habang hawak ang pantalon ng mayamang kabataan. Hoy, ngayon, hindi mo ba narinig ang sinabi ng asawa ko? Eksperto siya pagdating sa mga appraising jades, alam mo ba? Dahil nakumpirma na niya na sinusubukan mong magbenta ng peking para sa napakataas na presyo, dapat kang matuwa na pinapabayaan ka namin ng madali sa pamamagitan ng hindi pagtawag sa mga pulis. Hayaan mo na siya. Sigaw ng isang babaeng may mabibigat na pampaganda na nakatayo sa tabi ng kanyang asawa sa buong panahong ito, habang sinisimulan niya ang paghampas sa mukha ng lalaki na nasa katanghaliang gulang na may matatalim na sulok ng kanyang LV na handbag. Sinasabi ko sa iyo na ang pendant na jade ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa $15,000. Ibinibenta ko lamang ito sa mababang presyo na ito dahil wala akong ibang pagpipilian. Kung hindi mo nais na bilhin ito sa presyong iyon, mangyaring ibalik ito sa akin. Hindi ko na ito ibinibenta. Sigaw ng lalaki habang nagpatuloy sa pagmamakaawa. Oh, hindi mo na ito ibinibenta, sabi mo. Tandaan na kinuha mo na ang aking $50 ng mas maaga at ang jade pendant ay nasa kamay ko na. Nangangahulugan iyon na ang aming transaksyon ay nakumpleto na. Kung nais mong bilhin muli ito sa akin, pagkatapos ay babayaran mo muna ako ng $30,000. Idineklara ang kasintahan ng kabataan sa isang malamig na tono habang nakahawak siya sa jade pendant. Bayaran mo lang ang asawa ko sa halagang iyon at sa iyo na ulit ang sirang pendant na ito. Habang hinihintay ang bayad, narito, abutin mo. Dagdag ng babae habang agad niyang itinapon ang pendant sa tapat na direksyon. Nanlaki ang mga mata, agad na pumikit ang nasa katanghali ang lalaki upang mahuli ito. Siyempre, walang paraan na mahuhuli niya ang pendant ng jade sa oras mula sa kasalukuyang kinatatayuan niya. Ang pangalawa ng palawit ay nahulog sa lupa, agad itong nabasag sa mga piraso. Aking palawit sa jade. Sigaw ng lalaki na dumudugo na mula sa sulok ng kanyang kanang mata dahil sa pagtitonga ng handbag ng babae kanina, habang siya ay nakaluhod na gulat na parang ang buong mundo niya ay gumuho kasama ang pendant. Hahaha.
Mukhang hindi mo nahuli ang pendant sa oras. Sa iyo yan kaya mas mabuti pang huwag mo akong sisihin. Squealed the woman in glee habang pumapalakpak siya. Ikaw, sinira mo ang aking jade pendant. Tuldok-tuldok tandang padamdam. Bayaran mo ako. Sigaw ng nasa katanghali ang lalaki habang kaagad niyang sinisugod ang masamang babae. Gayunpaman bago siya makalayo, marami sa mga bodyguard ng mayamang kabataan ang humawak sa leeg ng lalaki na hinawakan siya sa lugar. Kasunod nito, isinuot ng mayaman ang kanyang mga kamay sa kanyang bulsa habang dahan-daang lumalakad patungo sa nasa katanghali ang lalaki, hinampas ng marahan ang nasa katanghali ang lalaki sa mukha, sinabi niya pagkatapos, hanggat napapasaya siya ngayon, ang aking kasintahan ay maaaring gumawa ng anumang nais niya. Kung manggahas ka na sirain ang kanyang kalooban kung gayon maniwala o hindi, sa pamamagitan lamang ng isang solong tawag sa telepono, sisiguraduhin kung ang iyong anak na babae ay hindi mapapasok sa anumang ospital. Inaasahan kong maisip mo kung gaano ka walang magawa sa pareho at walang mapupuntahan. Matapos marinig ang malamig na babala ng binata, agad na huminto sa pakikibaka ang lalaking nasa edad na. Alam na siya ay ganap na walang kapangyarihan laban sa binata, maaari lamang niyang hilahin ang kanyang sariling buhok sa pagkabigo habang siya ay tumugon. Tuldok-tuldok. Ako. Nagkamali ako. Ang aking palawit na jade ay isang peke. Ako ang nagtangkang lokohin ka ng iyong pera kaya't karapat-dapat akong mamatay. Tatay. Sigaw ng kanyang anak na babae sa sandaling iyon habang siya ay nagmamadaling lumapit sa panig ng kanyang ama upang aliwin siya. Nang makita iyon, masayang ikinandado ng babae ang braso kasama ng binata bago pa ulit-ulit na sinabi, hindi na masaya, sinta. Ngayon na tayo. Nang malapit na siyang maglakad, gayon paman, bigla niyang napagtanto na may humawak sa kanyang buhok. Bago pa siya nagkaroon ng pagkakataong mag-react, napaatras niya ang sarili. Naturally, agad siyang nagsimulang sumisigaw. Maraming salamat mga Kamaster sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga Kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.